Ang pagiging isang albularyo ay hindi rin madali. Hindi lang panggagamot ang pwedeng gawin, gayong may mga pagkakataong napapalaban din sa mga nilalang na alagad ng dilim. Nangyari ang karanasang ito nang binata pa lang ako at kasama ko ang kapatid kong si Ashley. Para lubos po ninyong maintindihan ng lahat, hayaan po ninyo akong isalaysay ito. Pinagpalang araw po sa inyong kabanong at sa kapwa mga kabangers po natin. Ako po si Atong, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel. Ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ashley, bilisan mo paglalakad mo. Huwag kang lalayo sa akin dahil baka kung maiwan kita dyan sa madadaanan natin at may mangyari pang masama sa'yo. Napapagod na po ako, Kuya Atong eh. Ang sakit na po ng buong katawan ko. Lalo na po ang mga paa ko. Dahil sa paglalakad nating dalawa. Ang layo kaya ng pinagmulan nating baryo tapos may kalayuan pa tayo sa bahay natin. Ay nako, pasensya ka na kung ginabi na naman tayo ng uwi. Alam mo namang hindi natin hawak ang oras eh. Hindi rin maiwasan yun, lalo na't maraming nagpapagamot nun kanina. Oo nga po eh. Mabuti na lang talaga sumama ako sa inyo. Kahit papaano, may nakakatulong po kayo. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa iyo eh. Hindi mo ako hinayaang mag-isa, lalo na tuwing may pinupuntahan akong baryo para manggamot. Alam mong, hindi ko rin basta-basta pwedeng talikuran na lang ang pagiging albularyo eh. Lalo na't ito ang gusto ni nanay at tatay para sa akin. Ayos lang po, Kuya. Hanggang kaya ko po, tutulong ako sa inyo. Basta, wag lang po ninyo akong madaliin sa paglalakad ha. Mas sumasakit po ang mga paa ko eh. Ikaw talaga, Ashley oh. Oo na. Pero syempre, wag din tayong lakad pagong no. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin sa daan. Mahirap na. Baka may kung anong nilalang tayong makainkwentro habang naglalakad tayo. Alam mo na, may mga haka-haka ngayon tungkol sa mga aswang. Ay, oo nga pala no. Naku, nakakatakot pa naman ang mga nilalang na yan. Kapag nakainkwentro ko sila, baka hindi na po ako makagalaw pa. Hindi ka dapat matakot sa mga aswang, Ashley. Sabi nga ni nanay at tatay sa atin noon, wala tayong dapat katakutan maliban sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Marahil, naalala mo rin yung sinabi nila sa atin na kapag nagpakita tayo ng takot sa mga nilalang ng kampo ng kasamaan gagamitin nila yon bilang kahinaan natin. Opo, Kuya. Hindi ko nakakalimutan yung mga sinabi noon sa atin ni nanay at tatay. Kaya kung sakali mang may makainkwentro tayong nilalang na alagad ng dilim gaya na lang ng aswang, hindi tayo dapat magpasindak sa kanila. Maging matapang tayo sa pagharap sa kanila. Para naman hindi nila masabing mahina tayo. Dahil kaya nila tayong takutin. Aaminin kong tama po kayo, Kuya Atong. Hayaan po ninyo. Sakaling may makaharap tayo, tatandaan ko po mga sinabi ninyong ito. Mabuti naman kung ganon. Natahimik na ng mga oras na yon si Ashley. Hindi na rin ako nagsalita pa, kabanong. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad naming dalawa. Hindi ko na lang siya minadali sa paglalakad dahil kitang-kita na rin sa mukha ng kapatid ko ang pagod. Minabuti ko na lang na maging alerto at mapagmatsyag sa paligid naming dalawa nang sa ganun ay masiguro kong walang nakasunod sa amin.
Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad namin nang sa hindi inaasahan, may narinig kaming ingay. Napahinto kaming dalawa sa paglalakad namin. Kuya Atong, mukhang sa masukal na bahaging yun nagmumula yung ingay na yun ah. Tama ka, Ashley. Parang may kung anong kinakaladkad at napapadaan sa mga tuyong dahon na naroon. Oo nga po eh. Hindi kaya may kinakaladkad talaga doon kuya? Ang mabuti pa, aalamin ko. Mayroon ka na muna rito at ako nang pupunta doon para tingnan kung anong nangyayari. Hindi po ako magpapaiwan dito kuya Atong. Sasama na ako sa inyo. O siya, sige. Sumunod ka na lang sa akin. Huwag na lang tayong bawa ng kahit na anong ingay Nang sa ganun hindi rin tayo maramdaman ng kung anong nilalang na may gawa ng ingay na yon. Sige po kuya. Tara na. Tinanguan lang ako ni Ashley noon kaya nagsimula na ako maglakad. Nakasunod lang siya sa likuran ko habang dahan-dahan kaming humahakbang papunta sa pinagmumula ng ingay na naririnig namin. Habang palapit kaming dalawa ron, bigla namang naging tahimik ang paligid. Napahinto kami at nakiramdam dahil naisip namin baka naulinigan ng kung anong nilalang ang mga yabag namin. Ilang sandali pa ang nakalipas, hindi na muling nagkaroon pa ng ingay. Dahil doon, napagpasya namin ni Ashley na ituloy ang paglalakad papunta sa masukal na bahagi na yon. Isa pa. Kuya, hindi po kaya aswang ang naroon? Baka may kinakaladkad siyang taong biktima niya. Sa totoo lang yan din ang hinala ko ngayon. Malalaman din natin kung ano nga ba yung nangyayari kapag nakarating na tayo doon. Sige po kuya, mukhang wala na rin naman pong tao kung ano man ang nilalang na naroon. Oo nga pero kailangan pa rin natin mag-ingat para makaiwas din tayo sa kapamakan kung sakali. Opo kuya. Lalakad naming dalawa papunta sa masukal na bahaging yon. Kinuha ko naman ang itako sa kaluban nito at tinawakan ng maigpit bilang paghahanda sa kung anumang susunod na mangyayari. Nang makarating nga kami roon, wala kaming nakitang tao o kung anumang nilalang na nakatayo roon o nag-aabang sa pagdating namin. Sinuyod namin ang paligid lalo na't nakakaamoy kami ng balansang samyo ng hangin. Nanlaki ang mga mata naming dalawa ni Ashley nang may makita kaming katawan ng tao. Dito nga nagmumula yung malansang amoy, Ashley. Teka, wala nang buhay ang taong to Nakamulagat pa ang mga mata niya na parang takot na takot. Kuya, tingnan niyo yung tiyan niya Wakwak pa ito. At wala na po yung mga laman loob niya. Tama ka, Ashley. Diyos ko, hindi maganda to. Paniguradong biktima ng aswang to. Ibig sabihin po ba nito, may aswang sa baging to kanina kuya? Oo, Ashley. Marahil ang nilalang na yon ang kumaladkad sa taong to. Pinaslang niya at dinala rito sa masukal na bahaging to. Baka iniisip ng aswang na yun na walang makakakita sa bangkay ng taong to. Kawawa naman ng taong yan kuya. Marahil, hindi rin po niya inaasahan na mabibiktima siya ng aswang na yon. Parang gano'n na nga yun. Base na rin sa reaksyon ng mukha niya. Siguradong sinunggaban siya ng nilalang sa daan at hindi na siya nakapanlaban pa. Teka, baka nasa paligid pa po natin yung aswang na yon kuya Atong. Sa tingin ko, wala na rito yung nilalang na yon. Kung di rin ako nagkakamali, marahil naramdaman niya tayo kanina. Kaya mabilis din siyang umalis dito. Namin ni Ashley habang pinagmamasdan ng bangkay na nasa harapan namin. Ilang sandali pa ang nakalipas, may narinig kaming kaluskos sa paligid namin. Naging alerto naman ako dahil baka may biglang umatake sa aming dalawa. Nagkatinginan na lang kami ng kapatid ko nang may marinig kaming pagyabag na mabilis. Pero hindi rin nagtagal at nawala ito. Susubukan ko pa sanang sundan yon pero narinig kong nagsalita ang kapatid ko. Kuya Atong, huwag niyo na po sanang sundan kung sino o ano pa man yung nilalang na may gawa nito. Baka mapahamak po kayo May hinala kong yun ang aswang na nambiktima sa taong to, Ashley. Marahil nagtatago lang pala siya at kanina pa tayo pinapanood dito. Ang hindi ko lang din maintindihan, bakit hindi ko man lang naramdaman yung presensya niya o kahit man lang yung enerhiyang taglay niya bilang isang albularyo, dapat maramdaman ko yun Baka masyado lang po nating naituon yung atensyon natin sa bangkay na nakita natin, Kuya Atong. Kaya
hindi po ninyo naramdaman ang presensya ng nilalang na yon. Siguro nga, ganun ang nangyari. Wala na rin naman tayo magagawa pa eh. Lalo na't nakalis na siguro yung aswang na yun. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito at magpatuloy na sa paglalakad natin pauwi ng bahay. Iwan na lang po ba natin yung bangkay nito, kuya? Oo, Ashley. Wala na rin naman tayo magagawa dyan eh. Hindi na natin pwedeng ilibing. Gayong wala naman tayong mga dalang gamit para panghukay pa ng paglilibingan sa bangkay na yan. Isa pa, kapag nanatili pa tayo dito, baka ano pang mangyari sa atin, lalo na't malalim na ang gabi. Sige po, kuya. Wala nang nagawa pa noon ang kapatid ko kung hindi ang sumunod sa akin na magsimula ako maglakad paalis doon. Tahimik namin binaybayang daan pa uwi sa baryo namin. Nang makarating kami sa bahay namin, nagapunan na lang kaming dalawa. Hindi pa rin umiimik ang kapatid ko, kaya alam kong iniisip niya ang bangkay na naiwan namin doon. Kaya napailing na lang ako. Huwag mo nang alalahanin yung bangkay na yun, Ashley. Kahit iniwan natin yun doon, siguradong makikita rin naman to ng mga taong dumadaan doon. Pero paano kung balikan po ng mga aswang? Wala na tayong magagawa pa. Kahit balikan to ng nilalang na yun. Patay ng taong yun eh. At hindi na rin naman natin maibabalik ang buhay niya. Kung pinilisan lang natin ang paglalakad kanina, kuya, naabutan natin sana yung taong yun. Nakukonsensya po ako. Kung buhay pa ang taong yun ng kaladkarinsa ng aswang doon, sana'y narinig natin yung sigaw niya. Baka natulungan pa natin siya sakaling ganun nga ang nangyari. Pero sa tingin ko, nagawa na niyang biktimahin ng taong yun, saka lang niya dinala sa masukal na bahagi ng daan na yun. Sa bagay, may punto naman po ang sinasabi niyong yun, Kuya Atong. Kaya nga, wag mo nang pagtuunan ng pansin ang tungkol doon. Wala ka namang kasalanan kung bakit nabiktima ng aswang ang taong yun eh. Mabuti nga't hindi tayo inatake ng nilalang na yun. Ang mahalaga, ligtas tayong nakauwi rito sa bahay. Yun na lang ang mas isipin mo. Opo, sige po. O siya, magpahinga ka na. Dahil lang sabi mo kanina eh, pagod ka na. Patutulog na rin naman ako kagad pagkatapos kong iligpit ng mga pinagkainan natin. Mauna ka na at ako nang bahala rito. Sige po, kuya. Naglakad na paalis si Ashley patungo sa silid niya. Naiwan naman ako, kaya inaasikaso ko na lang ang mga pinagkainan namin. Pagkatapos naupo ako sa sala namin, hindi ko naiwasang isipin ang bangkay na nakita namin ng kapatid ko. Halos nagtagal din ako ng 10 minuto sa pag-iisip ko hanggang sa nakaramdam ako ng antok, kaya nagpasya na lang din akong matulog. Kinaumagahan noon, habang nag-aalmusal, kinausap ko ang kapatid ko. Maganda ka na pagkatapos natin dito dahil may pupuntahan tayong baryo. May 2 tao kasi akong gagamutin dun eh. Sige po, kuya. Bibilisan ko na lang po ang pagligo at pagbibihis ko. Sige, ikaw ang bahala. Hindi naman tayo magtatagal dun eh. Dahil mabilis ang panggagamot lang naman yung gagawin ko ron. Ayos lang naman po kahit matagal tayo ron, kuya. Basta lang po, wag lang po tayong gagabihin sa pag-uwi. Baka po kasi kung ano na naman pong ulit makita natin sa madadaanan natin eh. Huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit pa yung kagabi. Marahil nagkataon lang talaga yon. Hindi po tayo nakakasiguro, kuya. Mas maigi na pong nag-iingat tayo sa ngayon. Lalo na kung may mga aswang nang nagsisimulang manggambala sa mga baryo dito sa atin. Oo na. Kahit papaano tama naman yung sinasabi mo. Pero wala ka naman dapat na ikabahala, Ashley. Poprotektahan naman kita sakaling may mangyaring hindi maganda sa atin sa daan dahil sa mga nilalang na yun. Wala ka bang tiwala sa kuya mo? Siyempre, meron naman po. O yun naman pala. O siya, sige na. Napapahaba na yung pag-uusap natin. Kung tapos ka na sa pagkain dyan, maligo ka na ha. At magbihis doon. Hihintayin kitang matapos para makaalis ka agad tayo. Sige po, kuya. Maiwan ko na po muna kayo. Tinanguan ko na lang si Ashley noon. Habang naghihintay sa kapatid ko, minabuti ko na lang munang ayusin ang mga gamit na dadalhin naming dalawa. Inihanda ko na rin noon ng 2 itak na dadalhin ko para sakaling gabihin ulit kami ng pag-uwi namin, may magagamit kaming panlaban sa kung anumang nilalang na makakaengkwentro namin.
Makalipas naman ng isang oras, natapos din si Ashley kaya umalis na kami sa bahay. Dahil hindi rin gaanong malayo ang baryong pupuntahan namin, nakarating agad kami roon. Mukhang iisa lang ngayon ang pinag-uusapan ng mga tao sa baryong to Oo nga kuya, halos lahat ng taong nakakasalubong natin nag-uusap tungkol sa aswang. Yan nga rin ang napansin ko eh. Baka may nangyaring hindi maganda rito. Siguro nga po. Kaya mo, aalamin natin kung anong nangyari dito. Magtatanong ako sa mga gagamutin ko. Sige po kuya, kayo pang bahala. Hindi na ako umimik pa noon. Binilisan namin ang paglalakad naming dalawa. May nakasalubong pa kami mga tao at narinig namin mula sa kanila na may nabiktima ang mga aswang sa mga kabaryo nila. Nagulat pa kami dahil nasa 3 bangkay ng tao ang nakitang wakwak ang tiyan at walang laman loob. Hindi ko na muna inisip pa ang tungkol doon. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Kanor, agad naming sinimula ng panggagamot sa kanya. Nagkwento pa siya sa amin ni Ashley tungkol sa mga nangyari sa baryo nila. Nang maiwan kami ng kapatid ko sa sala ng bahay nila dahil may kinuha sa silid niya ang lalaki, nag-usap kami ni Ashley. Kuya, tama po pala ang mga narinig natin kanina mula sa mga taong nakasalubong natin. Oo nga, hindi ko inaasahan na may ganung pangyayari pala sa baryong ito. Grabe naman po yung mga aswang na yon. 3 na ang nabiktima nila sa mga taga dito. May dinukot pa silang bata. Tama ka. Halang talaga ang kaluluwa ng mga nilalang na yun. Dapat talaga may pumigil sa kanila eh. Oo nga po kuya. Ay nako, marahil patay na rin yung batang dinukot nila. Posible yun. Walang awa ang mga aswang kung pumaslang eh. Wala ring laban ng batang yun kaya paniguradong wala na rin siya ngayon. Ay nako, siguradong gaya ng mga nabiktima ng mga aswang na yun, makikita na lang din ang katawan ng mga batang yun na wakwak ang tiyan pero walang laman loob dahil nilantakan ng mga nilalang na yun. Nakakatakot po talaga sila kuya. Magsasalita pa sana ako pero hindi ko na nagawa pa dahil pagdating ni Mang Kanor, ipinagpatuloy namin ang naudlot na gamutan hanggang sa matapos din naman kami. Nagpaalam na kami noon sa lalaki at nagtungo sa susunod na bahay ng taong gagamutin ko sa baryong yun. Sa kasamaang palad, hindi natuloy dahil may mahalagang pinuntahan ng taong yon. Dahil wala na kaming gagawin pa ron, nagpasya na lang kaming umuwi sa bahay namin. Nadaanan ulit namin ang masukal na bahagi kung saan nakita namin ang bangkay ng isang tao ng nakaraang gabi. Napahinto pa kaming 2 roon. Kung dito tayo dumaan, kanina pa sana natin nalaman na wala na sa bahaging ito yung bangkay na nakita natin dito. Marahil, nailibing na yung mga taong nakakita. Baka nga po, tama kayo kuya. Bawat araw na lumilipas, mukhang nadadagdagan ang mga nabibiktima ng aswang na yun . Hindi na maganda to. Dahil magkasunod na baryo na ang kanilang pinupunterya. Yun din po ang kinakabahala ko ngayon kuya Atong. Baka sa susunod po, sa atin na po sila maghanap ng susunod nilang bibiktimahin. Subukan lang nila. Kung sa mga naunang baryong pinunterian nila walang pumigil sa kanila, sisiguraduhin kong kapag napunta sila sa atin, hindi ako magdadalawang isip na pigilan sila. Lalabanan ko sila kung yan ang kinakailangan gawin para matigil ang masamang gawain nila. Susuportahan po kita kuya. Kahit medyo may takot pa ako sa mga nilalang na yon, hindi po ako makakapayag na mag-isa kayo makipaglaban sa kanila. Hindi dapat sila kinatatakutan, Ashley. Takot ang makakapagpabagsak sa iyo kapag yun ang pinairal mo. Kapag pinili mo ng makipaglaban sa mga aswang, huwag kang magpakita ng kahit na anong kahinaan. Sige po kuya Atong, tatandaan ko po ang sinabi ninyo. Nasa ganong sitwasyon kami ni Ashley nang may maramdaman akong presensya sa likuran naming dalawa. Napalingon ako at ganon din ang kapatid ko at nakita namin ang isang lalaki na nakatayo. Nakatingin siya sa amin habang nakangiti. Hindi siya pamilyar sa akin kaya inisip ko na dayo o kaya mula sa ibang baryo. Mukhang nagulat ko kayong dalawa dahil sa biglang pagsulpot ko.
Pasensya na kayo ha. At sa hindi ko man kagustuhan narinig ko yung pinag-uusapan ninyo. Wala po yun. Huwag na lang po ninyong isipin kung ano pa ang narinig nyo mula sa amin ng kapatid ko. Gustuin ko mang hindi lang din isipin mukhang imposible. Lalo na tungkol sa aswang ang pinag-uusapan ninyo. Bakit naman po ninyo nasabi yan? Alam kasi ninyo, hindi lang dito sa baryong ito nagkaroon ng pambibiktima ang mga nilalang na yon. Maging sa pinakadulong baryo kung saan ako nagmula. Marami na rin silang nabiktima ron. Ngayon, masasabi ko talagang nagsimula ng magasik ng kasamaan nila ang mga aswang. Ay, kailangan silang mapigilan bago pa man mas lumala ang kanilang pambibiktima. Tama ka, iho. Gusto ko yung pagiging maangas mo. Parang wala kang kinatatakutan Dahil wala naman po akong dapat katakutan eh. Hindi naman po sa pagmamayabang pero alam kong kaya kong makipaglaban sa mga aswang at matatalo ko sila. Sige, iho. Pero mag-iingat ka rin dahil hindi lahat ng aswang may hina. Baka kasi matsyempohan nung malakas na aswang ang makalaban mo. At sa halip na ang nilalang na yun ang mapaslang mo baka bumaliktad ang sitwasyon ninyo. Bagya akong nakaramdam ng inis dahil sa sinabi ng lalaking kausap namin. Iniisip ko na parang minamalit niya ang kakayahan ko. Kahit na ganon, hindi ko naman ipinahalata sa kanya na medyo naapektuhan ako sa sinabi niya. Nginitian ko lang siya at hindi na tumugon pa. Niyaya ko na lang si Ashley na umalis na kami roon. Nagpaalam naman kami sa lalaking kausap namin at iniwan na siya roon. Nang medyo nakakalayo na kami sa kanya, napalingon ako pero hindi ko na siya nakita pa. Kuya, hindi man lang po natin natanong ang lalaking yun kung ano pong pangalan niya. Hindi na mahalaga yun, Ashley. Hindi na rin naman natin makakasalamuha ang taong yun eh. Hindi tayo sigurado sa bagay na yun, kuya. Sa susunod na makita natin ang taong yun, tatanungin ko na lang kung anong pangalan niya. Pansin ko kasi na interesado rin siya sa mga aswang eh. Ay nako, ikaw ang bahala. Wala akong pakialam kung interesado siya sa mga aswang o hindi. Kung gusto niya ring pigilan ng mga nilalang na yon sa pag-asik nila ng kasamaan, di gawin niya. Basta ako, ang pinakamalaga lang sa akin ang kaligtasan nating dalawa. Ano po bang binabalak niyo ngayon, Kuya Atong? Gagawa ko ng paraan para matigil ang mga aswang na yon sa pambibiktima nila. Sakali mang may sumubok ng mambiktima sa baryo natin, abay, di ko sila hahayaang mabuhay pa, no? Hindi na nakaimik pa ang kapatid ko. Binilisan na lang namin noon ang paglalakad naming dalawa. Dahil nakakabahala na ang sunod-sunod na pambibiktima ng mga aswang. Naisipan kong sanayin na lang ang sarili ko sa pakikipaglaban sa tuwing hindi kami nanggagamot ni Ashley. Maging ang kapatid ko ay sumali na rin sa akin sa pag-iinsayo para kahit papaano ay may laban din siya kung sakaling makaharap namin ang mga aswang. Sa paglipas pa ng mga araw, umugong na ang balita tungkol sa mga nilalang na yon. Kuya, mukhang hindi na po talaga mapigilan ng mga aswang na yon sa pambibiktima nila. Kahit hindi pa po sila umaabot dito sa baryo natin, marami naman na po silang napaslang sa mga karatig. Nakakainis nga Wala man lang taong nangahas na pigilan ng mga nilalang na yun. Kumbaga, hinahayaan lang din nila na patuloy na manalasa ang mga aswang na yun sa mga baryo. Oo nga po Paniguradong iniisip din ng mga aswang na dahil walang pumipigil o kumakalaban sa kanila, malaya silang gawin ang nais nila. Pwes, kung ganyan lang din naman, hindi na ako maghihintay pa na umabot ang mga aswang na yun sa baryo natin. Ako na mismo ang lalapit sa kanila para puksain sila. Ano pong ibig niyo sabihin, Kuya Atong? Tutugisin ko sila at iisa-isahin ko silang papaslangin. Nang sa ganun mabawasan sila hanggang sa tuluyang silang maubos. Kapag nagawa ko yon, sigurado akong babalik sa dating katahimikan ng mga baryo dito sa atin. Mukhang hindi ko na rin naman po kayo mapipigilan sa gusto niyong gawin, Kuya. Sasamahan ko na lang po kayo kung ganon. Sigurado ka ba sa pasya mong yan? Hindi naman kailangan dahil alam ko namang kaya kong harapin ang mga nilalang na yun kahit na mag-isa ako. Alam ko naman po yun, Kuya Atong.
Pero mas mabuti na pong may kasama kayo para may makakatulong po kayo. Sinabi ko naman po sa inyo noon na hindi ko kayo kayang hayaan mag-isa. O sige, kung hindi ko rin naman na mababago yung pasya mo, hindi na kita pipigilan. Basta, ipangako mo lang sa akin na hindi mo hahayaang mapahamak ang sarili lalo na kapag nalagay tayo sa mapanganib na sitwasyon, ha? Opo, kuya. Gagawin ko po ang lahat para hindi mangyari yon. At nang sa ganun hindi po ako maging pabigat sa inyo. Sige, sisimulan natin ang pagtugis sa mga aswang na yon bukas ng gabi. Sige po. Hindi na kami umatras pa ng kapatid ko. Itinuring namin na isang misyon ng pagtugis at pag-ubos sa mga aswang na nananalasa sa mga baryo. Simula nga ng sumunod na gabi noon, umalis kami ng bahay para rumonda. Hindi lang sa baryo namin, kung hindi pati na rin sa mga karatig namin. Sinisigurado namin ng kapatid ko na walang aswang na mananalasa. Sa ilang gabi namin ginawa yon, wala pa kami nakakaengkwentro mga aswang. Nagtaka nga kami kung anong nangyari dahil halos ilang araw na rin kaming walang nababalitaang may nabiktima ang mga ito. Hindi kaya natunugan ng mga nilalang na yun na may gustong tumugis sa kanila? Kaya hindi sila nananalasa ng ilang gabi na? Hindi ko nga po alam, kuya Pero posible naman po yung naiisip nyo. Pwede rin naman pong sa ibang bahay na naman sila nananalasa dahil mainit na sila sa mga taong gaya natin na gusto silang pigilan. Duda ako sa pangalawang sinabi mo, Ashley. Hindi basta-basta aalis o titigil ang mga nilalang na yun sa pananalasa rito sa bayan natin. Lalo na't alam nilang walang pumipigil o gustong kumalaban sa kanila. Pero nakapagtataka dahil ilang gabi na po tayong rumoronda pero wala pa po tayong nakakaharap ng mga aswang. Ang mabuti pa, wag na muna nating isipin ang tungkol doon. Pero hindi ibig sabihin, hihinto na tayo agad sa ginagawa natin. Patuloy tayong magro-ronda tuwing gabi at hindi tayo titigil na gawin yon hanggat hindi natin nasisigurong wala nang aswang na gumagambala sa mga baryo rito. Sige po, kuya. Kayo po ang bahala. Ipinagpatuloy na namin ni Ashley ang kung ano man ang nasimulan namin. Hanggang sa isang gabi nga noon, habang naglalakad sana kami papunta sa kabilang baryo para rumonda sana roon, nasa kalagitnaan pa lang kami ng daan ni Ashley sa hindi inaasahan ay may nakasalubong kaming batang lalaki. Tumatakbo siya at baka sa mukha niya ang takot kaya nabahala kaming dalawa ng kapatid ko. Nagtaka rin kami kaya nang makalapit sa amin ang bata, napahinto kami at kinausap namin siya. O bata, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan yung damit mo? Tulungan po ninyo kami. Inaatake po kami ng mga aswang. Totoo ba yung sinasabi mo, bata? Opo, ate. Naiwan ko nga po yung tatay ko para humanap ng mahihinga ng tulong Kuya, kailangan nating tulungan ng batang ito. Mukhang nanganganib ang buhay nila ng ama niya sa mga aswang na yon. Sige Ashley, gagawin natin yon. Bata, dali mo kami sa kinaroroonan ng tatay mo. Tutulungan namin kayo. Sige po, pero sigurado po ba kayong tutulungan nyo kami? Oo naman, kapag sinabi ko ginagawa ko. O siya, tayo na. At baka kung ano nang nangyayari sa ama mo. Napatango na lang ang bata sa sinabi ko. Nagpakilala siya sa amin na siya si Dan. Kaya ganun din ang ginawa namin ni Ashley sa kanya. Tinanong pa namin kung bakit inatake sila ng mga aswang. Tumugon naman ang batang lalaki na pauwi na sana sila ng tatay niya sa kanilang baryo pero tinambangan sila ng mga aswang. Dahil doon, wala nang nagawa ang ama niya kung hindi labanan ng mga nilalang na yon. Umalis ang batang lalaki at iniwan ang tatay niya para humingi ng tulong. Bilisan na po natin ang pagtakbo natin. Kuya Atong, Ate Ashley, baka po kasi may nangyari na pong masama kay tatay Sige Dan, huwag kang gaano mabahala sa tatay mo. Paniguradong hindi niya hahayaang mapahamak siya dahil alam niyang may iwan ka niya. Sana nga po, kuya. Hindi na ako nakaimik pa noon.
Ipinagpatuloy namin ang pagtakbo namin hanggang sa nakarating kami sa bahay kung saan iniwan ni Dan ang kanyang ama. Walang tao roon o kaya aswang, kaya nagtaka kami kung anong nangyari. Naisip pa namin na baka napagtripan lang kami ng bata at hindi totoo ang sinabi niya. Dan, sigurado ka bang dito sa bahaging to mo iniwan ng tatay mo at ang mga aswang na kalaban niya? Opo, Ate Ashley. Hindi po ako pwede magkamali. Kung ganon, bakit wala sila rito? Hindi ko rin po alam, Kuya Atong. Basta sigurado po akong dito ko lang iniwan si tatay na nakikipaglaban po sa mga aswang eh. Baka nasa paligid lang din naman sila. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ang hanapin sila. Tama po kayo, Kuya. Huwag na po tayo mag-aksaya ng oras natin. Suyurin na po natin ang paligid. Sige, tayo na. Hinanap namin kung nasaan noon ang ama ni Dan. Sa hindi kalayuan, may natatanaw kaming gumagalaw. May naulinigan kaming mga pagsigaw. Nakilala ni Dan ang boses na yon na kanyang ama. Kaya dali-dali kaming nagtungo sa bahaging yon. Pagkarating namin doon, nakita nga namin ang isang lalaki na nakikipaglaban sa mga mababalahibong nilalang. Marami ang mga aswang na naroon kaya ganun na lang ang pagkakabahala ni Dan. Si tatay pong nakikipaglaban na yun, ate. Kuya, hindi. Mas marami na po ang kalaban niya ngayon kung ikukumpara po kanina. Kung sumugod na po tayo at tulungan natin ang ama ni Dan, Kuya. Sandali lang, Ashley. Mukhang mahindi tama rito eh. Huwag na po tayo mag-isip ng ganun, Kuya. Tara na po. Kahit ramdam kong parang may mali ng mga oras na yon, wala na akong nagawa pa nang sumugod si Ashley sa mga aswang para tulungan ang ama ni Dan. Sumugod na lang din ako dahil ayaw ko rin mapahamak ang kapatid ko. Nang makalapit kami sa tatay ng bata, napag-alaman namin na yun ang lalaking nakausap namin noon ng kapatid ko. Hindi naman siya nagulat nang makita niya kami. Tumulong kami sa kanya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napansin kong may mga natamo siyang sugat mula sa mga kalaban niya. Kami na po ang bahala sa mga aswang na ito. Puntahan na lang po ninyo yung anak nyo dahil kanina pa siya nag-aalala sa inyo. Sigurado ba kayo? Kanina ko pa gustong magpahinga dahil pagod na ako makipaglaban sa mga aswang na yan. Opo, kami na pong makikipaglaban sa kanila. Dahil nababahala na rin ang lalaki sa kaligtasan ng anak niya, kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong makalis sa labanan, hindi na niya pinalampas pa yon. Mabilis din siyang lumapit noon kay Dan habang kami naman ni Ashley ay naiwan na kaharap ang mga aswang. Kinuha naman naming dalawa ang mga itak namin sa kaluban ng mga ito at tinawakan na mahigpit. Napansin namin na napapatingin ng mga nilalang sa mag-ama kaya nakaramdam ako ng inis. Kuya, mukhang dalawang yun talaga ang puntirya nila ngayong gabi ah. Yan nga din ang iniisip ko eh. Hoy! Mga aswang! Hayaan na ninyo mag-ama na yan! Kami ang harapin ninyo! Ashley, ihanda mo sarili mo sa magiging laban natin sa mga aswang na yan. Opo, Kuya Atong. Dahil nga sa pagsigaw ko na yon, naibaling ng mga aswang sa akin ang atensyon nila. Nagsiangilan pa sila kaya minabuti namin ng kapatid ko na maganda sa pag-atake nila. Kahit marami ang mga nilalang nakatapat namin, hindi ako nakaramdam ng takot sa kanila. Ganon din naman ang kapatid ko, kaya kahit na papaano, alam kong wala akong ganong ipag-aalala kapag nagsimula na kaming makipagpambuno sa mga aswang na yon. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, unang sumugod sa amin ang dalawa sa mga ito. Mukhang minamalit yung kakayahan namin ni Ashley ah. Tara, ipakita natin sa kanila kung anong kaya natin gawin sa kanila. Sige po, Kuya. Makakaasa po kayo. Magagamit ko na rin po mga naituro niyo sa akin. Tayo na, salubungin natin sila. Nauna na akong tumakbo noon para salubungin ang mga kalaban namin at sumunod ang kapatid ko. Dahil dalawa pa lang naman ang mga katunggali namin, hindi kami gaanong nahirapan sa kanila. Tigi-isa kami ng katapat ni Ashley kaya malaya rin kaming gawin kung anong maisipan namin sa mga nilalang. Itinuon ko na lang muna ang focus ko sa pakikipaglaban at hinayaan ko na lang ang kapatid ko at nakakaya rin naman niyang sabayan ang kalaban niya. Ilang beses akong sinubukang hulihin ng aswang na katapat ko pero bigo siyang mahuli ako. Kuya, agresibo mga kalaban at magagaling silang umilag. Huwag kang panghinaan ng loob. Isipin mong mahihina lang ang mga nilalang na ito kaya makakaya mong pabagsakin yan.
Lalo na yung kalaban mo. Sige po, susubukan ko pong bilisan ang pagpaslang sa isang ito. Hindi na ako umimik pa at patuloy na nakipaglaban sa aswang at sunod-sunod na umatake yun sa akin. Nainis naman ako sa nilalang na yon dahil namumuro na siya sa pagsugod sa akin kaya minabuti ko na rin na gantihan siya. Umiwas ako nang subukan niya akong kalbutin. Walang pag-aalinlangan ko siyang tinaga noon gamit ang itak na hawak ko. Inakala kong matatamaan ko siya pero naiwasan niya ito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras ko at sunod-sunod ko rin siyang pinagtatataga. Napansin kong nahihirapan na siya hanggang sa natamaan ko na nga ang kanyang dibdib. Tapos ka na sa akin ngayon. Tatapusin na rin kita! Napangisi ako noon dahil sabay namin pinaslang ng kapatid ko ang kalaban naming dalawa. Napahiyaw na lang ang mga ito nang walang awa namin silang inundayan ng pagtaga hanggang sa mawalan sila ng buhay. Napatingin agad kami sa mga kasamahan nila na noon ay galit at matalim na nakatitig sa aming dalawa. Sige, kung sino pang gustong matulad sa mga kasamahan ninyo, sumugod lang kayo sa amin. Tinutugis na rin naman namin kayo eh. Kaya iisa-isahin namin kayong paslangin hanggang sa tuluyan kayo maubos. Kuya, mukhang mahihirapan tayo sa kanila kapag sabay-sabay silang sumugod sa atin. Huwag kang mabahala. Kahit ilan pa silang maging katapat natin, makakaya natin sila, Ashley. Tinunguan na lang ng kapatid ko ang sinabi kong yon. Nagsiangilan naman ng mga aswang na natitira sa mga makakalaban namin. Nagkatinginan pa silang lahat noon na parang nag-uusap at nagbibigay ng senyales sa bawat isa. Naghintay na lang kami sa kanila hanggang muli silang napatingin sa amin. Pinagsabihan ko ang kapatid ko na susugod na ang mga aswang at hindi nga ako nagkamali dahil mabilis na umatake ang mga ito. Sabay nga silang lahat, kuya. Akong bahala sa kanila. Pero kapag may sumugod sa'yo, labanan mo na lang ha. Huwag kang magpakita ng kahit na anong takot. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo noon? Opo, kuya. Masusunod po. Nilakasan ni Ashley ang loob niya ng mga oras na yon. Sumugod nga sa kanya ang dalawang aswang habang pinupuntiryan naman ako ng iba sa kanila. Wala na kaming nagawa noon kung hindi ang makipagpambuno sa kanila. Hindi ako nagpatinag sa mga nilalang na yon kahit alam kong may posibilidad akong maalangan kapag pinagtulungan nila ako. Buong tapang ko silang hinarap at bawat aswang na lalapit sa akin, buong lakas kong pinagtatataga. Kahit magsabay-sabay pa kayo lahat, hindi nyo kami mapapabagsak. Kuya, mag-iingat ka. Lalo na't mas marami kang kalaban. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko sila. Hindi ko na narinig na nagsalita pa ang kapatid ko. Nang mapasulyap ako sa kanya, nakita kong naging abala na siya sa pakikipaglaban. Dahil doon, nagpasya na lang akong gayahin siya. Naging maingat ako noon na hindi ako masugatan ng mga kalaban ko. Habang tumatagal ang pakikipagpambuno namin sa kanila, nagagawa na rin naming mapabagsak ang iba sa kanila. Nang iilan na lang ang natitira sa mga katunggali ko at isa naman kay Ashley, pinagsabihan ko ang kapatid ko na tapusin na namin ang laban sa mga aswang na yon. Sige po, kuya. Nagawa ko na rin naman pong sugatan na kalaban ko kaya madali lang sa akin na pabagsakin siya. Mabuti naman. Kung ganon, huwag na natin patagalin ang laban sa kanila. Sugod na tayo! Opo! Hindi na namin hinintay pa ang mga kalaban na sumugod sa amin dahil kami na ang unang umatake sa kanila. Wala naman silang nagawa noon kung hindi salubungin kami. Todo iwas lang sila sa aming dalawa ni Ashley kaya nakaramdam ako ng tuwa. Hindi namin sila tinigilan noon hanggang sa nasugatan namin sila ng malubha. Oras na rin para paslangin ang mga aswang na ito, Ashley. Huwag na natin silang bigyan ng pagkakataon na makatakas pa. Opo, kuya. Huwag po kayong mag-alala. Dahil isang pagtagalang sa kalaban ko, sisiguraduhin kong mamamatay siya. Tinunguan ko na lang ang kapatid ko. Susunggaban na sana namin ulit ang mga kalaban namin pero nagsipulasan pa sila. Nabahala kami na baka makatakas pa sila kaya nang bagyang makalayo sila sa amin para tumakas, hindi naman kami nagdalawang isip na sundan sila. Nagawa rin naman namin silang habulin gayong mababagal ang mga kilos nila, gawa ng mga sugat na natamo nila sa amin.
Narinig kong napasigaw ng malakas ang kapatid ko noon at pagtingin ko sa kanya, nagawa na niyang pabagsakin ang kalaban niya dahil nataga niya ang nilalang sa batok. Hindi naman ako nagpatalo noon at tinuluyan ko na rin ang mga katunggali ko. Kapag sinabi kong walang makakataka sa inyo, gagawin ko. Ngayon, wala na rin natitira sa inyo. Kaya hindi na kayo makakapagsumbong sa mga kasamahan ninyo. Ano na po ang susunod na gagawin natin, Kuya Atong? Wala na po tayong natitirang kalaban sa ngayon eh. Kailangan natin balikan si Dan at ang ama niya para alamin kung maayos lang ba ang kalagayan nila. Sige po, Kuya. Siguradong wala na rin naman po mga aswang na pupunta rito. Siguro nga. Tayo na. Puntahan na natin yung mag-ama. Baka kailangan pa ng tulong ng ama ng batang yon. Lalo na't may natamo siyang sugat mula sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Sige po. Dahil medyo nakalayo na kami sa mag-ama nang habulin namin ang aswang na kalaban namin, minabuti namin balikan sila sa kung saan namin sila naiwan. Nang makarating kami ron, ganun na lang ang pagtatakang naramdaman namin ni Ashley dahil hindi namin sila nakita roon. Kahit magpalinga-linga kaming dalawa na kapatid ko, hindi na namin sila mahanap pa. Nako, mukhang umalis na yung dalawang yun. Hindi man lang nila tayo hinintay na makabalik dito para malaman natin kung kumusta ang sitwasyon nila. Baka kanina pa nga sila umalis, Kuya. Hindi lang po talaga natin namalayan dahil naging abala tayo sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Sa bagay, posible nga yung iniisip mo. Ang mabuti pa, hayaan na lang natin sila. Ang mahalaga nagawa natin silang tulungan sa mga nilalang na yon. Napas lang pa natin ang mga ito, kaya nabawasan na ang mga aswang na posibleng manalasa sa mga baryo. Sigurado po kayong hindi na natin sila hahanapin, Kuya Atong? Baka po, hindi pa sila nakakalayo eh. Sabi nyo, mukhang kailangan ng tulong ng ama ni Dan. Kaya baka ano rin po ang mangyari sa kanya sakaling hayaan po natin silang... Sakaling hahayaan po talaga natin silang dalawa. Gusto mo bang hanapin pa natin sila? Pwede rin naman po, Kuya. Isa pa po, ipagpapatuloy naman po natin ang pagronda kaya habang ginagawa natin yon, subukan natin silang hanapin. Oo nga. Sige, tama naman yung sinabi mo. Naisip ko na sa sitwasyon ng ama ni Dan, baka hindi niya nakayanin pa na makipaglaban sa ibang mga aswang na posible nilang makaengkwentro. Oo nga po, yun po talagang inaalala ko eh. Kapag nangyari po yun, baka tuluyan pa silang mapahamak sa mga aswang at maging sila mabiktima na rin ng mga ito. Kung ganon, halika na. Simulan na ulit natin ang paglalakad para rumonda habang isinasabay ang paghahanap sa kanila. Hindi na umimik pa si Ashley kaya namagitan sa amin ang katahimikan. Naging panay ang paglingon namin noon sa nadadaanan namin dahil umaasa kaming makikita namin si Dan at ang tatay niya. Pero bigo kaming dalawa. Nawalan na rin kami ng pag-asa noon na mahanap pa namin ang mag-ama dahil baka nakalayo na talaga sila. Kaya hindi na namin sila pinagtuunan pa ng pansin. Ipinagpatuloy na lang namin ni Ashley ang balak namin pagroronda sa mga baryo para siguraduhin walang aswang ang nananalasa. Kuya, siya nga po pala. Bakit hindi po kayo kagad sumugod kanina kahit na nakita na po ninyong pinagtutulungan ng mga aswang ang ama ni Dan? Ang totoo kasi niyan, kanina naisip kong parang may mali eh. Ano nga pong ibig niyong sabihing may mali? Kasi natagalan bago tayo nakarating para rumesbak sa tatay ng batang yon. Tapos pagdating natin, wala man lang siyang napaslang ni isang aswang at siya lang ang sugatan. Base sa kilos niya sa pakikipaglaban may kakayahan at kaalaman naman siya. Kaya nagtaka lang din ako kung bakit wala siyang napabagsak. Baka magaling po talaga ang mga aswang na yon, kaya hindi niya napuruhan, Kuya Atong. Siguro nga. Hayaan na lang natin yun. Huwag na lang natin isipin yun. Tapos na rin naman ang lahat ng yun Sige po, kayo pong bahala, Kuya. Muli kaming natahimik noon ni Ashley. Medyo malayo na rin kami noon mula sa pinagmulan naming dalawa kung saan naganap ang naging laban namin sa mga aswang. Nasa ganong sitwasyon kami nang sa hindi namin inaasahan, may natanaw kaming dalawang taong nakatayo sa hindi kalayuan.
Kinuha kaagad namin ni Ashley ang mga itak namin para ihanda ang mga sarili naming dalawa sa posibleng mangyari. Oras na tamang hinala nating aswang ang mga taong yon. Huwag tayong magdadalawang isip na labanan sila, Ashley, ha? Sige po, Kuya Atong. Pero mukhang bata naman po yung isa sa mga taong yun eh. Hindi tayo nakakasigurado sa bagay na yan. Mas maigi nang handa tayo sa kung ano man ang susunod na mangyayari sa atin dito. Sa bagay, tama po kayo, Kuya. Magdahan-dahan na lang muna tayo nang sa ganun hindi nila maramdaman agad ang presensya natin. Mukha pa namang abala mga yun sa kung ano ang mga ginagawa nila. Sinang-ayunan ni Ashley ang sinabi ko. Dahil doon, sinubukan naming hindi makagawa ng ingay habang humakbang kami palapit sa kanilang dalawa. Nang medyo malapit na nga kami sa dalawang tao na yon, napansin namin ni Ashley na pamilyar sila sa amin. Napatigil kami ng kapatid ko sa paglalakad at nakatinginan kaming dalawa. Minatyagan namin ang dalawang tao na yon at pareho kami ng hinala. Ang ipinagtataka lang namin ay kung anong ginagawa nila gayong nakatingala sila sa bilog na buwan ng gabing yon. Kuya, hindi tayo pwede magkamali na sinaddan yan at ang ama niya. Tama ka, Ashley. Ano kaya kung lapitan na natin sila at alamin kung anong ginagawa nila? Hindi ko rin inaasahan na makikita pa natin sila dito at nasa ganitong sitwasyon pa. Sige po, Kuya. Ako na lang po munang lalapit sa kanila. Susubukan ko po munang tawagin ang pangalan ng bata para makumpirma ko po kung sila nga talaga yon. Sige, ikaw ang bahala. Ihanda mo lang ang sarili mo, ha. Dahil baka aswang pala yan na ginagaya lang ang katauhan ng mag-ama na yon. Ako rin, magiging alerto lang. Huwag ka mag-alala. Opo, Kuya, sige po. Hahakbang na po ako papalapit sa kanila. Tinunguan ko na lang si Ashley at hinayaan siya sa gagawin niya. Nakahawak pa rin ako sa itak ko noon at nanatiling alerto sa mga susunod na mangyayari. Nang nasa likuran na ng dalawang taong yon ng kapatid ko, sinimulan na nga niya ang pagtawag sa pangalan ng bata. Ilang beses pa niyang inulit yon pero mukhang walang naririnig ang mga taong yon. Nabahala ako para sa kapatid ko, kaya pinagsabihan ko siyang umatras na lang at bumalik siya sa akin. Ginawa naman niya yon pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya, gumalaw na ang mga taong yon at humarap sa kanya. Sinaddan nga ang ama niya. Teka, anong ginagawa niyong dalawa rito ng tatay mo, bata? Mukhang wala po sila sa sarili nila ang dalawang yan. Tingnan po ninyo at nakatingin lang po sila sa atin. Pero hindi man lang po sumasagot si Dan. Bilisan mo na, pumunta ka na rito sa tabi ko. Mukhang tama ang sinasabi mo. Baka nilinlang tayo ng mga aswang, ha. Ginaya ang katauhan ng mag-ama. Hindi maganda to. Kuya Atong, Ate Ashley, mabuti naman po't nakita po ulit tayo rito. Nagulat kami nang magsalita si Dan. Akala kasi namin ay tutunga nga lang siya habang tinititigan kaming dalawa ng kapatid ko. Ipinakilala pa ng bata sa amin ng ama niya na noon ay matalimang tingin sa amin. Nagtaka naman kami kung ano ang nangyayari sa kanila. Kinutaban naman ako ng hindi maganda sa kanila at inisip na baka may ibang balak sila sa amin. Ilang sandali pa, pareho kaming kinilabutan ni Ashley nang umisi sila sa amin. Kuya, sabihin nga po ninyo sa akin na hindi ako namamalikmata dahil nakikita ko ngayon na nagbabaga po mga mata nilang dalawa eh. Tama ang nakikita mo, Ashley. Sinasabi ko na nga bang tama ang hinala ko eh. Aswang ang mga yan. Ibig sabihin po nito, aswang ang mag-amang yan? Oo, ganun na nga yun. Nilinlang nila tayo, Ashley. Mukhang may balak silang gawin sa atin kaya kailangan natin maging maingat sa kanila. Sige po, Kuya. Hindi ko po inaasahan na mangyayari ito. Napatras kami noon ng kapatid ko nang mapansin na nga naming unti-unting nagbabago ang anyo ng mag-ama. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan na nga silang naging aswang. Hindi namin inaasahan ng pangyayaring yun, gayong akala namin ay karaniwang tao lang din sila gaya namin. Wala rin kasi akong naramdamang kakaibang enerhiya sa kanila para malaman kung aswang silang dalawa. Ano bang pakay niyo sa amin? At bakit niyo ginagawa to, ha? Tinulungan namin kayo, ha? Kaya hindi ko akalain ganito ang kapalit ng tulong namin sa inyo. Hindi na namin kasalanan kung tinulungan nyo kami at nahulog kayo sa patibong namin ng anak ko.
Pasalamat nga kayo dahil hindi ko kagad itinuloy kanina ang plano kong paslangin dahil nakiusap din si Dan sa akin na sa susunod na lang namin kayo paslangin. Kung alam lang namin ni Kuya na mga aswang kayo, hindi namin kayo tinulungan at isinama na lang namin kayo sa mga nilalang na nakalaban namin kanina. Tama ang kapatid ko. Pero wala na kami magagawa pa dahil nangyari na ang bagay na yon. Napahalakak si Mang Fernan noon dahil sa sinabi namin ni Ashley. Napakuyom naman ako ng palad ko sa isiping mali kami ng kapatid ko sa mga taong tinulungan. Pero dahil hindi na rin namin maibabalik pa ang oras, hinayaan na lang namin yon. Sinabi pa nga ng kapatid ko sa kanya nang unang beses namin siyang nakita, mali rin kami nang iniisip sa kanya na kaya siya interesado sa mga aswang dahil may balak siyang labanan ng mga ito. Sumagi sa isipan ng kapatid ko na kaya siya may interes sa mga nilalang na yon dahil kauri pala niya ang mga ito. Tama kayo sa bagay na yon. Pero hindi yon ang mahalaga sa ngayon. Dahil muli rin naman tayong nagkita, hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito na mapaslang kayo. Anak, ayos na ba yun sa'yo, ha? Opo, Tay. Ngayong alam na rin naman po nila na aswang po tayo. Siguradong lalabanan din po nila tayong dalawa. Tama ka, anak. Kapag ginayaan kasi natin silang makatakas sa atin, baka sa susunod tayo na ang paslangin nila. Ayoko mangyari yon, lalo na sa'yo. Isa pa, ito rin ang utos sa atin. At mangyayari talaga yan kapag nagkataon. Nagkamali kayo ng binangga nyo. Hindi ko na binubuhay yung mga taong nagtraidor sa amin. Lalo na kung kayo yun, dahil mga aswang din kayo. Napangisi na lang si Mang Fernan sa amin. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa galit. Napatingin ako kay Dan, pero hindi ko nakitaan ng pagsisisi ang mukha niya kahit pati sa kanya ay nakaramdam din ako ng galit. Inisip ko na kahit isa siyang bata, hindi ako magdadalawang isip na labanan siya, lalo na't isa siyang aswang. Kahit ang mga gaya niya, marahil si nanay na rin pumaslang ng mga inosenteng tao. Tay, wag na po natin silang patakasin pa, ha? Patayin na lang po natin sila. Yun naman po ang dahilan bakit tayo humingi ng tulong sa kanila eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi na namin kailangan magpaliwanag sa inyo. Narinig naman ninyo ang sinabi ng anak ko, di ba? Isa pa, hindi rin kayo magtatagal sa mundong ito. Papatayin namin kayong dalawa. Hindi na kami nakipagbangayan pa sa mag-amang aswang. Hinamon ko naman sila ng kung yun talaga ang gusto nilang mangyari ay gawin na nila. Dagdag ko pa, wag na nilang aksayahin ang oras namin gayong nasayang na ito nang tulungan namin sila sa mga aswang na yon. Napansin kong nainis si Mang Fernan sa sinabi kong yon, kaya tiningnan niya si Dan. Tumango sila sa isa't isa at pagkatapos noon nagulat na lang kami nang mabilis silang kumilos. Siguradong susugod na sila sa atin, kaya kailangan natin maghanda, Ashley. Huwag tayong papayag na ang mga aswang na yun ang pumaslang sa ating dalawa. Dahil wala silang utang na loob. Sige po, Kuya. Ngayong alam na natin na aswang sila, kalaban na rin talaga ang turing ko sa kanilang dalawa. Mabuti naman kung ganun. Oras na makalapit sila sa atin, ha. Hayaan nating sapitin nilang sinapit ng mga aswang na kalaban natin kanina. Opo, Kuya. Dahil nagkasundo na rin kami ng kapatid ko na huwag na rin bigyan ng kahit kaunting awa ang mag-amang aswang, kaya oras na lumapit na sila sa amin, hindi na kami magdadalawang isip na makipaglaban sa kanila. Iniisip ni Ashley na may natamong sugat na si Mang Fernan, kaya hindi siya gaano makakalaban sa amin. Nagkakamali ka sa bagay na yon, Ashley. Kahit may natamong sugat si Mang Fernan, hindi pa rin kasiguraduhan yun na mahina na siya ngayon. Isa siyang aswang, kaya posibleng dumoble pa nga ang lakas niya. Kung ganun po kailangan natin mag-ingat sa kanya. Oo, kahit kay Dan, kailangan mo maging maingat sa mga kilos mo. Kahit bata siya, hindi hamak na mas malakas pa rin siya sa'yo, gayong isa siyang aswang. Tumango na lang sa akin ang kapatid ko. Inihanda na namin ang mga sarili namin dahil napapansin naming akmang aatake na sa amin ng mag-ama. Nang makita nila kaming pinaghahandaan ng posibleng pagsugod nila, hindi nila itinuloy ito. Napangisi pa sa amin si Mang Fernan noon habang tinititigan din kami ng mabuti ni Ashley. Mukhang hindi kayo basta-basang kalaban lang, ah. Iha. Pero teka,
Kung hindi ako nagkakamali, marahil kayo ang madalas na rumoronda tuwing gabi sa mga baryo rito. Hindi namin itatanggi ang bagay na yon. Sinisigurado lang namin ng kapatid ko na ligtas sa mga tao sa mga nilalang na katulad ninyo. Kung ganon, gusto pala ninyo ang magpakabayani. Sinasayang lang ninyo ang buhay ninyo dahil sa ginagawa nyong yan. Wala kaming pakialam sa kung ano man ang sabihin nyo sa amin. Ngayon kayo na mismo ang lumapit sa amin, hindi na namin sasayangin ang pagkakataong mapas lang kayo. Dahil sa sinabi kong yon ay napahalakhak ang aswang. Napangisi rin ang batang lalaki na nasa tabi niya kaya nakaramdam ako ng inis sa kanilang mag-ama. Naisip ko naman na dahil sa ginawa ni Dan sa amin ni Ashley, kahit isa pa siyang batang aswang, hindi namin siya palalampasin. Nanatili lang kaming alerto noon ng kapatid ko dahil alam naming naghihintay lang din ang mag-amang aswang ng pagkakataong sumugod sa amin. Kuya, mukhang wala pa silang balak na sugurin tayo. Sinasayang lang po nilang oras nating dalawa. Yun din ang iniisip ko ngayon, Ashley. Pero hayaan na muna natin sila. Hindi rin tayo pwedeng magpadalos-dalos na sumugod sa kanila dahil baka may iba pa silang binabalak. Siguro nga tama po kayo, Kuya Atong. Hintayin na lang natin sila ang magsimula ng laban sa pagitan nating apat. Sumang-ayon ng kapatid ko sa akin. Napansin naman ni Mang Fernan na marahil ay naiinip na rin kami sa paghihintay na kanilang pagsugod. Kaya pinagsabihan pa niya kaming hindi kami dapat nagmamadali na labanan sila dahil mas pinabibilis lang namin na matapos ang buhay namin kapag nagsimula na silang umatake sa amin. Binibigyan ko pa kayo ng pagkakataong tumagal sa mundo kita kahit ilang sandali bago namin kayo paslangin. Pabor naman yun sa inyo eh. Dahil kahit papano, mapagsisisihan pa ninyo ang mga kasalanan nyong ginawa. Kung meron mang dapat na magsisi rito, kayo yun ang anak ninyo. Buhay pa kayong dalawa, pero siguradong sinusunog na ang kaluluwa niyo sa impyerno. Marahil ay nainis at nainsulto ang aswang sa sinabi ko, kaya malakas siyang napaangil. Inakala siguro niyang matitinag niya kami ni Ashley sa ginawa niyang yon, pero nagkamali siya. Hindi kami nakaramdam ng kahit na anong takot sa kanya, kahit paulit-ulit silang nagbanta pa siya sa amin na magiging katapusan na namin ang mga oras na yon. Napangisit na pailing na lang ako noon pero hindi na ako umimik pa. Ilang sandali pa, hindi nga kami nagkamali dahil mabilis silang sumugod sa amin. Kalaban ko si Mang Fernan habang si Dan naman ay katapat ng kapatid ko. Huwag kang mag-aalalang saktan ng batang yan, Ashley. Mas mabuting siya ang mapaslang mo at hindi ikaw ang magawa niyang patayin. Opo, Kuya. Susubukan ko pong talunin siya. Ha! Alam mo na ang gagawin mo, anak. Opo, Tay. Nang tuluyan silang makalapit sa amin, nagsimula na nga ang pakikipaglaban namin sa kanilang mag-ama. Itinuon ko naman ang atensyon ko sa pag-atake kay Mang Fernan at tinayaan naman ang kapatid ko na dumiskarte sa pakikipagpambuno niya sa batang aswang. Dahil napapangisi sa akin ang nilalang na katapat ko, mas nadagdagan ang pagnanais ko na mapas lang siya. Kaya namin kayong paslangin agad kung gugustuhin namin ang anak ko. Pero syempre, mahihirapan muna namin kayo dahil mas magiging maganda ang laban kapag nakikita naming hirap na kayong sabayan kami. Siguraduhin lang ninyo ang bagay na yon. Dahil kung hindi nyo kami pahihirapan ng kapatid ko, baka kabaliktaran pa ang mangyari. Ha! Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang pagiging maangas mo. Inisip ko naman noon na papuri ang sinabi ni Mang Fernan na maangas ako. Nagpatuloy ang laban sa pagitan naming apat ng mga oras na yun. Walang gustong magpatalo sa bawat isa sa amin. Habang tumatagal, napapansin ko naman na mas nag-iibayo pa ang lakas ni Mang Fernan. Kahit na ganoon, hindi ako nagpakita ng pagkabahala o kahit kaunting takot sa kanya. Mabilis pa rin akong sinugod noon pero naiwasan ko siya. Dahil maliksi ang kilos niya, hindi ko man naiaangat ang kamay kong may hawak ng itak, agad siyang nakaalis sa harapan ko. Mukhang hindi nangyari ang inaasahan niyo, Mang Fernan ah. Hanggang ngayon hindi pa rin niyo ako nagagawang sugatan eh. Huwag kang pakampante, Binata. Pinapainit ko lang naman ang laban natin. Baka magulat ka na lang mamaya. At hindi ka na makapanlaban kapag sineryoso ko na ito. Yanda na lang po ninyo ang sarili ninyong mabigo. Kahit na ano pang kasing gawin ninyo, sisiguraduhin naming hindi kami patatalo ng kapatid ko. Napakuyom ako ng palad ko nang tawanan ni Mang Fernan ng sinabi kong yon.
Nasa ganong sitwasyon kaming dalawa nang sa hindi inaasahan biglang napasigaw ng malakas si Ashley. Bahagya akong napalayo sa nilalang na kalaban ko at napatingin sa kapatid ko. Ganun na lang ang gulat ko nang makita kong nakahawak na siya sa kanyang tiyan. Nakabaon din doon ang mahabang kuko ng batang aswang. Mukhang matatalo ng anak ko ang kapatid mo, binata. Tignan mo, oh, at nagawa na siyang sugatan ni Dan. Hindi maganda to. Hindi ko hahayaan na tuluyan niya ang kapatid ko. Kailangan kong tulungan si Ashley. Kuya! Hindi na nga ako nag-alangan pa noon na tumakbo para puntahan ang kapatid ko. Sinubukan pa akong harangan ni Mang Fernan pero bigo siyang magawa yun. Itinulak naman noon ni Ashley si Dan at dahil medyo napalakas ang puwersa niya, nawala ng balanse ang batang aswang kaya nabuwal siya sa lupa. Agad kong nilapitan ang kapatid ko nang mapansin kong matutumba siya. Mabuti na lang at hindi natuloy kaya inalalayan ko na lang siya. Sakto namang naging abala rin si Mang Fernan sa pag-asikaso noon kay Dan kaya hindi nila naituon ang pansin nila sa amin. Hindi pwede manatili tayo rito sa ganitong sitwasyon mo, Ashley. Kailangan nating umalis muna nang sa ganun hindi ka mapuruhan. Sige kuya, kung ganon tayo na po habang hindi pa nakatingin sa atin ng mga aswang na yon. Hindi ko man gusto ang ideyang umalis doon at iwan ang aswang na kalaban namin, wala na rin akong nagawa pa. Mas iniisip ko kasi ang sitwasyon ng kapatid ko ng mga oras na yon. Umusal naman ako ng alam kong dasal na taga-Bulag para hindi kami madaling makita ng mga aswang na yon. Umalis na kami roon at pansamantalang naghanap na mapagpupwestuhan kung saan makakapagpahinga si Ashley. Nang may mahanap kami na medyo malayo na sa mga aswang na yon, hindi na kami nagdalawang isip na doon na muna magtago. Ashley, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako kuya. Hindi naman gaanong malalim ang naging sugat ko mula kay Dan. Kaya ko pa naman po sanang lumaban Delikado na para sa iyo makipaglaban sa batang yon. Sinasabi ko naman sa iyo na mag-ingat ka sa kanya Ginawa ko naman po yung kuya. Kaya lang, dahil na rin sa mas maliit siya sa akin, mas maliksi ang pagkilos niya. Hindi ko rin inaasahan na magagawa niya akong sugatan dahil sa nagkamali rin ako ng galaw ko. Ano ba kasing nangyari? Inatake ko kasi siya. Inakala kong iiwas lang siya sa akin kaya nakampante akong wala siyang ibang gagawin. Pero hindi ko inaasahan na bigla na lang niyang maisip na umikot at yun na nga po. Naibaon niya sa tiyan ko ang mahaba niyang mga kuko. Hindi rin basta-bastang batang lalaki na yun Marahil naturuan siyang mabuti ng ama niya sa pakikipaglaban kaya magaling din siya. Teka, patingin nga ako ng sugat mo. Sige po, ito po Iniangat ko noon ang damit ng kapatid ko. Tama nga siya. Hindi naman ganun kalalim ang natamo niyang sugat. Nagpalinga-linga din ako noon sa paligid namin dahil kahit hindi kami nakikita ng mga aswang na mga sandaling yon, hindi rin naman magtatagal ang orasyon taga-Bulag na inusal ko. Nanatili lang din akong alerto noon sakaling makita na nila kami at atakihin. Sigurado ka bang makakaya mo pang lumaban? Oras kasi na mawala na yung bisa ng orasyong taga-Bulag na inusal ko Makikita tayo ng mga nilalang na yun. Sakaling nasa paligid pa natin sila. Opo kuya, kaya kong tiisin ang sugat ko dahil alam kong makakaya ko pang makipaglaban. Huwag po kayo masyado mag-alala sa akin dahil mag-iingat na po ako sakaling muling mapalaban tayo. O sige, ihanda mo na lang ang sarili mo sa mga susunod na mangyayari Pero susubukan natin makalis dito. Kapag hindi tayo nasundan nakita ng mga nilalang na yun. Kailangan kitang gamutin bago pa man lumala ang mga sugat mo. Sige po Kuya Atong. Nakiramdam na muna kami ni Ashley noon sa paligid namin. Inalam ko kung saan posibleng naruroon ang mga kalaban namin. Hindi ko sila nakita pero hindi ako nakampante. Alam kong posibleng nasa paligid lang namin sila kahit na hindi ko naramdam ang kanilang presensya. Hindi nga ako nagkamali nang matanaw ko ang mag-ama sa hindi kalayuan. Marahil ay hinahanap nila kaming dalawa ng kapatid ko. Alam kong hindi pa nawawala ang bisa ng orasyong taga-Bulag na inusal ko kaya hindi nila malalaman kung nasaan kami o maramdaman man lang ang presensya namin. Medyo malayo sa atin ang mga aswang na yun kaya pwede tayong kumilos ngayon paalis sa lugar na ito. Halika, aalalayan kita.
Opo kuya, pero paano kung sa gitna ng paglalakad natin, mawala ng bisa ang orasyon ninyo? Wala na tayong magagawa kundi labanan uli sila. Pwedeng ako na lang naman din ang lumaban sa kanila eh. Subukan mong tumakas dito. Ligtas mo na lang muna ang sarili mo at susunod ako sa'yo sakali mapas lang ko na sila. Hindi ko po magagawa yun sa inyo kuya. Hindi ko po kayo iiwan at hahayaang makipaglaban sa kanila na nag-iisa. Kapag wala na tayong mapagpipilian, sundin mo ang sinabi ko. Iniisip ko lang naman ang kaligtasan mo eh. Hindi pwedeng mapatay ng mga aswang na yon ang isa sa atin. Hindi po mangyayari yun kuya. Magiging maingat na po ako sa pakikipaglaban. Hindi na ako nakaimik pa noon. Naituon na lang naming dalawa ang atensyon namin sa paglalakad. Medyo may kabagalan lang ang pagakbang namin noon dahil sumasakit ang sugat ng kapatid ko at naging panay rin ang paghinto namin. Nang medyo nakakalayo na nga kami sa pinagmulan namin, inakala ko pang hindi na kami mahahanap na mag-amang aswang. Pero ganun na lang ang gulat at pagkabahalang naramdaman ko nang sa paglingon ko, nakita kong mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan namin ng mga nilalang. Hindi maganda to! Mukhang nakita na tayo ng mga aswang na yun. Bilisan natin, dali! Pero maabutan pa rin nila tayo kuya. Hindi ko hayaang mangyari yun. Tumakbo tayo papunta ron. Siguradong kapag nakapasok na tayo sa kagubatan, marami tayong mapagtataguan doon at pwede natin silang iligaw. Hindi na nakaimik pa noon ang kapatid ko. Tiniis naman niya ang sakit ng sugat niya para mapabilis ang pagtakbo naming dalawa. Nakasunod na rin sa amin noon ang mag-amang aswang. Nang makarating nga kami sa loob ng gubat, naging alerto na kaming dalawa ni Ashley. Naganap na rin muna kami ng mapagtataguan naming dalawa para hindi kagad kami mahanap ng mga nilalang na humahabol sa amin. Pabulong din kaming nag-usap ng mga oras na yon. Kuya, hindi kaya matuntun ng mga aswang na yun kung saan tayo ngayon? Hindi ako sigurado. Malakas ang pang-amoy nila, lalo na't may sugat ka. Kaya may posibilidad na madali lang para sa kanila na masundan nila ang mga amoy natin. Ganito na lang ang gawin nating dalawa. Ano naman po yun kuya? Bawat makikita natin puno, pahiran mo ng dugo mo na galing sa sugat mo. Nang sa ganun maligaw natin sila gamit ang paraang yun. Hindi nila mabilis na matutunto ng kinaroroonan natin kapag naamoy nila tayo sa iba't ibang bahagi ng kagubatang ito. Sige po kuya, gagawin ko po ang sinasabi nyo. Hindi na tayo dapat pang tumagal dito. Umalis na tayo at maghanap ng susunod na mapupuntahan. Opo kuya. Hindi ko pinabayaan noon ang kapatid ko, Kabanong. Mabuti na lang din dahil maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kaya hindi rin kami nahirapan sa mga daan naming dalawa. Sinunod naman niya ang sinabi ko sa kanya na pahiran ng dugo niya ang bawat punong nakikita naming dalawa para mailis ang direksyon ng aswang na humahabol sa amin. Huminto lang kami nang medyo nakakalayo na kami at nakaramdam ng pagod ang kapatid ko. Naging mapagmatsyag lang kami sa paligid namin noon dahil naisip naming dahil baka may ibang aswang na sumugod sa amin. Pansamantala makakapagpahinga tayo rito. Siguradong mahirapan ng mga aswang na yun sa paghahanap sa ating dalawa. Sana nga po, hindi nila tayo makita kuya. Teka, hindi na po ako pamilyar sa bahaging ito Mukhang napalayo na po talaga tayo kuya Atong. Tama ka, pero huwag kang mag-alala. Mahahanap din naman natin ang daan palabas sa gubat na ito Magtiwala ka lang sa akin. Sige po kuya. Natahimik na kaming dalawa ng mga oras na yon. Naisip ko na baka naligaw na kami noon pero hindi ko lang ipinakita sa kapatid ko na bahagyang nababahala na ako. Nasa ganong sitwasyon kami nang biglang nagkaroon ng kaluskos sa paligid namin. Doon naman kaming napahawak ng maigpit noon ni Ashley sa aming mga itak. Napasilip ako para alamin kung ano o sino ang may gawa nun at may natanong nga akong naglalakad sa hindi kalayuan. Naririnig na rin namin noon ang mga pagyabag mula sa kung sino mang papalapit sa kinaroroonan namin. Oras na makarating dito ang kung sino mang nakita ko. Iiwanan kita, haharapin ko siya at susubukan kong labanan at itaboy. Sige po kuya, kayo pong bahala. Kapag sinabi ko mamaya na umalis ka na, huwag kang magdalawang isip na iwan ako Susunod naman ako sa iyo Pero kuya, huwag ka nang matigas ang ulo. Sa ngayon, sundin mo na lang muna ako. Para rin naman sa kaligtasan mo itong ginagawa ko Alam kong ayaw akong iwan ng kapatid ko noon kung sakaling magkaroon ulit ng gulo sa mga aswang. Pero dahil sa pagpupumilit at pagpapaliwanag ko sa kanya,
kalaunan ay pumayag na rin siya. Inihanda ko noon ang sarili ko dahil ilang di pa palang ang layo ng taong nakita ko. Nang humakbang pa siya ng 3 beses, hindi na ako nag-alangang atakihin siya. Nagulat naman ang taong yon pero mabilis niyang naiwasan ang pagtaga ko sa kanya. Hindi ako makakapayag na magtagumpay kayo sa kung ano man binabalak niyo sa amin ng kapatid ko. Papatayin ko kayo! Sandali lang. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, iho. Wala akong balak na masama sa inyo na kapatid mo. Napatigil ako noon sa pag-atake ko sa taong katapat ko. Bagya pa akong napalayo sa kanya. Hindi ko man nakikita ang mukha niya dahil saktong nakatayo rin siya sa madilim na bahagi. Pamilyar naman ako sa boses niya. Dahil hindi pa ako sigurado, hindi na muna ako nagpakampante. Nanatili akong alerto noon sa mga susunod na mangyayari. Kuya, may problema po kayo riyan? Sabihin po ninyo sa akin kung kailangan niyo po ng tulong ko Ayos lang ako rito, Ashley. Huwag mo kong alalahanin. Manatili ka lang dyan at ako nang bahala rito. Sige po, pero kapag naalangan kayo sa laban, tutulong po ako sa inyo. Hindi na kailangan. Kaya ko na to. Hindi na nakaimik pa noon si Ashley. Napalingon ako sa kinaroroonan niya. Nakita kong nakasilip siya. Hinayaan ko na lang siya at hinarap na lang ang taong nasa harapan ko. Hindi pa rin siya umaalis sa kinatatayuan niya kaya kahit anong gawin ko, hindi ko makita ang mukha niya. Pasensya ka na, iho, kung nagulat ko kayo na kapatid mo. Dadaan lang naman ako sana rito pero hindi ko inaasahan na bigla kang aatake sa akin. Sino po ba kayo? At bakit kayo napadaan dito? Pamilyar po ang boses niyo Kaya naisip ko pong baka makakilala tayo. O kaya minsan na po nating nakasalamuha ang isa't isa. Lorenzo, yon ang pangalan ko. Ikaw nga rin pamilyar din sa akin ang boses mo. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko lang malaman ang pangalan mo. Atong po ang tawag nila sa akin. May kilala akong Lorenzo rin ang pangalan pero imposible na iisang tao lang po kayo. Hindi ka nagkakamali sa iniisip mo. Ako ang taong kakilala mo, Atong. Nagulat ako dahil sa sinabi ni Tandang Lorenzo at sa pagtawag niya sa pangalan ko. Nung umalis siya sa kinatatayuan niya at lumapit sa akin, nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa akin ang taong matagal ko nang hindi nakikita. Napangiti siya sa akin pero nanatili lang akong seryoso habang gulat na nakatingin sa kanya. Hindi kasi ako makapaniwala noon na magtatagpo ulit ang landas naming dalawa. Akala ko po patay na po kayo, Tandang Lorenzo. Hindi ko po inaasahan na makikita pa tayo rito at nasa ganitong sitwasyon pa kaming dalawa ni Ashley. Ang totoo niyan, nakatakas pa ako ng gabing yon, kaya buhay pa ako ngayon. Matagal akong nagtago pero ngayon, naisipan kong bumalik dito para muling hanapin ka. Malaki na ang ipinagbago mo, Atong. Mukhang hindi na ikaw ang dating binatilyong tinuruan ko sa pakikipaglaban at panggagamot. Nag-iba lang po ng kaunti ang pisikal na anyo ko pero ako pa rin po ito, Tandang Lorenzo. Mabuti naman kung ganon. Sandali lang. Ano nga bang ginagawa niyo rito sa gubat na ito? Gabi na, iho. At parang may hindi magandang nangyayari sa kapatid mo. May kalaban po kasi kaming aswang kanina, Tandang Lorenzo. Nagawa pong sugatan ng kalaban niya si Ashley kaya minabuti naming takasan na lang muna mga yon. Napatpad nga po kami rito dahil sinubukan namin silang iligaw. Kung ako lang mag-isa, patayan po ako makipaglaban sa kanila. Pero dahil delikado ang lagay ng kapatid ko, umatras na lang kaming dalawa. Nag-iba naman ang reaksyon ng mukha ni Tandang Lorenzo ng mga oras na yon. Nababahala siya sa amin pero pansin kong may kakaiba sa kanya. Hindi na rin siya umiimik noon kaya namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Naging alert na lang ako dahil baka may biglang sumugod sa amin habang nasa ganong sitwasyon kami. Narinig kong napapaungol ang kapatid ko at akmasa ng hahakbang ako para puntahan siya pero biglang nagkaroon ng ingay sa paligid namin. Mga pagyabag ang nauulinigan namin noon kaya naisip ko na yun na ang mga aswang na humahabol sa amin. Kuya, marahil sila na po yan. Yun din ang hinala ko. Ramdam ko ang enerhiya nila Tandang Lorenzo, ang mabuti po magtago tayo. Nang sa ganun hindi nila tayo makita. Ayokong pati kayo mapahamak ng dahilan sa amin ni Ashley.
Hindi na kailangan. Hayaan mo ko, Atong. Ako ang haharap sa kanila. Kayo na lang ni Ashley ang magtago. Hindi ko sasabihin sa kanila na nakita ko kayo. Sakaling makakaharap ko sila. Manganganib po kayo sa kanila kapag ginawa nyo yun. Huwag mo kong alalahanin. Ako ang bahala. Kilala mo naman ako, Atong, hindi ba? Alam kong kaya rin ni Tandang Lorenzo noon na labanan ng mga aswang na yon. Pero dahil hindi ko rin gusto na madamay sila sa gulo namin ng kapatid ko, ilang beses ko pa rin siyang pinilit na magtago kaming tatlo. Hanggang sa dumating ang magamang aswang. Hindi na rin ako nakaalis pa roon, kaya wala na rin akong nagawa pa kung hindi harapin ang mga nilalang na yon na ng mga oras na yon napapangisi na dahil nahanap nila kami. Napatingin pa sila kay Tandang Lorenzo at nagulat nang makita ang matandang lalaki. Napasulyap ako kay Tandang Lorenzo pero may kung ano siyang sinenya sa mag-amang aswang. Nagtaka ako dahil doon. Kilala po ba ninyong mga nilalang na yun, Tandang Lorenzo? Para po kasing magkakilala po kayo eh. Hindi. Ngayon ko lang sila nakita, Atong. Sila ba yung tinutukoy mong mag-amang humahabol sa inyo ni Ashley? Opo, sila nga po yun. Kung ganon, mukhang dalawa lang talaga sila at wala silang ibang mga kasama. Tama po kayo sa bagay na yon. Seryoso lang na nakatingin noon si Tandang Lorenzo sa mag-amang aswang. Nakatayo naman ang nilalang at sa hindi ko malamang dahilan, kinutuban ako ng hindi maganda nang mapansin kong nakikipagtitigan sila kay Tandang Lorenzo. Iniisip ko na baka punterian nila ang matandang lalaki kaya nagwika na ako at binantaan sila na kapag idinamay nila si Tandang Lorenzo, hindi ko sila patatakasin ng buhay. Kayo na kapatid mo, tumakas mula sa amin. Mabuti ka't nahanap namin kayo ng anak ko. Matapos yung kaming iligaw dahil sa ginawa niyong paraan. Kung hindi lang talaga dahil sa kapatid ko, hindi ko kayo tatakasan eh. Pasalamat na lang kayo dahil may rason ako para hindi rin sana kayo paslangin. Pero dahil sinundan niyo pa kami rito, wala na rin ako magagawa pa kung hindi labanan ulit kayo ng anak mo. Kung iniisip mong tutulungan ka ng taong yan, huwag ka nang umasa pa dahil hindi niya gagawin sa kung ano man ang iniisip mo. Hindi ka sigurado sa bagay na yon. Kung tutulungan ko sila, paniguradong kayo na kasama mo ang tatakas kapag nangyari yon. Hindi ko alam pero pakiramdam ko noon ay magkakilala si Tandang Lorenzo pati na rin ang mag-amang aswang. Naisip ko na marahil ay nakalabanan niya ang mga ito noon. Nagkaroon pa ng tensyon noon sa pagitan namin hanggang sa kalaunan nagpasya na lang din kami ng labanan ng mag-amang aswang. Nagulat naman si Mang Fernan at Dan nang sabihin ni Tandang Lorenzo na tutulong siya sa amin. Nakitaan ko rin ang pangamba ang mukha nilang dalawa. Napangisip ako noon. Alam kong dahil sa pagtulong ni Tandang Lorenzo, may posibilidad na matalo namin ang mag-amang aswang. Huwag na po natin silang bigyan ng pagkakataon makatakas, Tandang Lorenzo. Ngayon, mas malakas po ang loob ko na makipaglaban sa kanila dahil kasama ko na po kayo. Yan naman talaga ang mahalaga. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Noon pa man, madalas ko nang sabihin niya sa iyo. Opo. Kaya pala maangas ang albularyong yan. Dahil din pala sa inyo. Napangisi si Tandang Lorenzo dahil sa sinabi ni Mang Fernan. Nagulat naman ako noon sa paglapit ni Ashley. Pinagsabihan ko pa siya na huwag nang sumama sa amin sa laban pero nagmatigas ang kapatid ko. Ayon sa kanya, nais siyang makaganti kay Dan dahil hindi siya makapapayag na matatalo lang siya ng isang batang aswang. Dagdag pa ni Ashley, kaya niyang indahin ang sakit ng sugat niya dahil binendahan na niya ito ng kapirasong tela na pinunit mula sa kanyang damit para matigil ang pagdurgo. Dahil nakita kong seryoso at determinado ang kapatid ko, wala na akong nagawa pa. Sige, hahayaan kita. Pero sa pagkakataong to, mag-ingat ka na ha. Opo, kuya. Ikaw na bata ka? Humanda ka sa akin. Ha? Siguraduhin mo lang na makakaganti ka, iha. At hindi ka matutuluyan ng anak ko. Wala rin naman po siyang binatbat sa akin, tay. Kayang-kaya ko po siyang tuluyan kung yun po ang gusto ninyo. Napakuyom naman ang palad niya si Ashley dahil sa sinabi ng batang aswang.
Nakaramdam naman ako ng konting awa kay Dan dahil sa murang edad niya, mulat na siya sa mga nangyayaring patayan dahil sa pagiging aswang ng lahi nila. Magaling din siyang makipaglaban kaya hindi may pagkakailang likas sa kanya ang kakayahan ng isang aswang na marahil ay nilinang pa ni Mang Fernan sa pamamagitan ng pagsasanay sa bata. Sa pagkakataong yon, hindi na makapagtimpi pa ang kapatid ko at siya na ang unang sumugod. Wala rin akong nagawa kung hindi sundan siya. Alam kong galit ka, Ashley. Pero wag mo sanang pairalin ito habang nasa laban. Ikakapahamak mo lang ang bagay na yun. Huwag po kayong mabahala sa akin, kuya. Sa pagkakataong ito, hindi na po ako papayag na masaktan sa laban. Anak, alam mo na ang gagawin mo, ha? Napatungo na lang si Dan sa kanyang ama bilang tugon. Sinalubong din nila kami para labanan. Naging maingat ako noon at ganun din ang kapatid ko. Napatingin pa kami kay Tandang Lorenzo pero hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Hindi ko na muna siya pinansin dahil naisip ko na marahil ay pinag-aaralan pa niya ang kilos ng kalaban namin. Nagpatuloy na lang muna kami ni Ashley sa pakikipaglaban sa mag-amang aswang. Hindi ako nagpatalo kay Mang Fernan kahit ilang beses pa niya akong atakihin para hulihin. Napangisin na lang ako nang magawa ko siyang daplisan sa kanyang braso. Kung kanina hindi kita magawang sugatan man lang, ngayon naman ay sisiguraduhin ko mapupuruan na kita. Huwag kang puro dadat bantalang binata. Gawin mo! Bantayan mo rin ang kapatid mo dahil oras na masugatan ulit siya ng anak ko. Paniguradong hindi na siya mabubuhay pa. Lalo na't hindi kayo matutulungan ng taong inaasahan niyo. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa inis na naramdaman ko kay Mang Fernan. Napaisip din ako na baka tama siya na hindi kami tutulungan ni Tandang Lorenzo dahil hindi pa rin umaalis o gumagalaw ang matandang lalaki sa kinatatayuan niya. Kahit na ganon, ipinakita ko naman sa kalaban kong aswang na kahit walang tulong mula sa matanda, kaya ko siyang labanan. Sunod-sunod ko pa siyang inatake noon. Sabay pagtaga sa kanya gamit ang buong lakas ko. Nadidismaya naman ako dahil nagagawa niyang iwasan. Hanggang sa muli ko pa siyang tinaga at sa pagkakataong yon bumaunang itako sa kanyang balikat dahilan para mapahiyaw siya. Hindi ko rin naman kailangan ng tulong ng iba para mapabagsak ang hayop ka. Ipakikita ko sa iyo kung sino minamalit ninyo. Isa pa, kapag napahamak ang anak mo sa kamay ng kapatid ko, huwag sana kayo magsisi. Hindi mangyayari yon, binata. Malakas ang anak ko, kaya makakaya niyang patayin ang kapatid mo kung gugustuhin niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Muli akong inatake ni Mang Fernan at ilang beses ko siyang sinubukang tagain. Pero naging maingat siya sa bawat kilos niya. Kaya nahirapan na akong tamaan ulit siya. Napapangisi naman siya sa akin habang ginagantihan ako ng atake noon. Kaya ginawa ko ang makakaya ko para mailagan siya. Iniisip ko na hindi ako pwedeng masugatan dahil kapag nangyari yon, baka maalangan kami ni Ashley. Napasulyap ako sa kapatid ko at ganun na lang ang tuwa ko dahil kahit papaano ay nakakasabay na siya sa mga galaw ng batang aswang at nagawa rin niyang sugatan si Dan. Bantayin niyo ang anak niyo, Mang Fernan! Baka may posibilidad na matalo siya ng kapatid ko. Huwag kang umasa sa bagay na yon dahil malabang mangyari yon. Napatingin pa si Mang Fernan kina Ashley at Dan noon na abala sa pakikipaglaban sa isa't isa. Napapansin kong seryoso naman ang kapatid ko noon kaya alam kong gusto niya makaganti sa batang aswang. Nagkaroon naman ako ng pagkakato na sunggaban si Mang Fernan. Akala kong magagawa ko siyang tamaan noon nang ambahan ko siya ng pagtaga. Pero bigo ako dahil mabilis siyang nakaiwas. Naggalit naman ako dahil doon, kaya hindi ko na siya tinigilan. Napapatras naman siya noon para hindi ko lang siya masugatan ulit. Nang makaramdam ako ng pagod, napahinto ko at napatras. Ganyan po kayo makipaglaban. Wala pong patutunguhan tong ginagawa natin. Hindi ka lang pala maangas dahil agresibo ka rin, binata. Tandang Lorenzo, itutuloy na po bang plano? Kanina pa po kasi kami naghihintay ng hudyat mula sa inyo Kayo na ang bahala sa kanila, Fernan. Gawin niyo kung ano man ang napagplanuhan. Sige, masusunod po. Nagulat ako noon dahil sa sinabi ni Tandang Lorenzo.
Napaisip ako kung bakit magkakilala silang dalawa. Nagtaka na rin ako kung anong planong tinutukoy ng matandang lalaki. Nasa ganong sitwasyon naman kami nang sumigaw ng malakas si Dan. Nang mapatingin kami sa kanila, nakita naming nagawa siyang tagain ng kapatid ko sa dibdib. Ibinalibag din ni Ashley ang batang aswang dahilan para tumilapon siya. Mabilis namang lumapit si Mang Fernan sa kanyang anak para tulungan yon. Napatakbo si Ashley palapit sa akin at kitang-kita ko sa mukha ng kapatid ko ang pagod dahil sa pakikipaglaban niya. Kuya, sigurado mababawasan ang kalaban natin dahil manghihina na ang batang yon. Marami na siyang natamong sugat mula sa akin kaya masasabi kong napuruhan ko na siya. Mabuti naman kung ganon. Siguradong galit na ngayon si Mang Fernan dahil sa ginawa mo sa anak niya. Mas kailangan natin maging maingat, lalo na't may malaking problema rin tayo ngayon. Anong ibig niyo sabihin, Kuya Atong? Mukhang magkakampi si na Mang Fernan at Tandang Lorenzo eh. Kaya siguro hindi tayo tinulungan ng matandang lalaki kahit sinabi nating kailangan natin ng tulong niya. Kasi kasamahan niya yung dalawang yan. Maging si Ashley nagulat sa sinabi kong yon. Napasulyap ako kay Tandang Lorenzo pero walang reaksyon ang mukha niya. Nakatingin din siya noon sa mag-amang aswang at napansin kong parang naiinip na rin siya. Pero pinipigilan lang niya ang sarili niyang makisali sa labanang nagaganap sa pagitan namin ng kanilang. Napatingin kaming dalawa noon kay Mang Fernan nang mapasigaw siya ng malakas at baka sa boses niya ang labis na galit. Narinig pa namin ang pag-uusap nilang mag-ama. Tay, mukhang hindi na po ako makakatulong pa sa inyo. Hindi ko na po kayang makipaglaban pa. Huwag mo nang isipin pa yun, anak. Ako nang bala sa kanila. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang ginawa nila sa'yo. Magpahinga ka na lang muna. Pagkatapos ng laban babalikan kita. Napatungo na lang noon si Dan sa kanyang ama bilang tugon. Kinarga ni Mang Fernan ang anak niya at hinanapan na mapagpepwestuhan. Hinayaan na lang namin siya ni Ashley at naito na muna namin ang atensyon namin noon kay Tandang Lorenzo. Hindi na ako nakapagpigil pa at kinausap ko na siya. Ano man talagang ginagawa niyo dito, Tandang Lorenzo? Sinabi niyo na tutulungan niyo ako pero mukhang kakampi naman kayo ng mga aswang na kalaban namin. Sabihin nating marami nang nagbago simula ng gabing yon, Atong. Ho? Pero hindi ko maintindihan eh. Bakit ginagawa niyo ito? Ano po bang koneksyon niyo sa mga aswang na yan? At anong plano niyo sa amin ng kapatid ko? Hindi ko alam kung kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo, gayong hindi na rin naman kayo magtatagal ng kapatid mo. Pero sige, bago kayo mawala sa mundong ito, ipapaalam ko na lang sa inyong dalawa. Hindi pa nakakabalik noon si Mang Fernan dahil marahil inaasikaso pa niya ang anak niya. Nanatili na lang kaming alerto ni Ashley dahil baka bigla siyang sumugod sa amin. Seryoso lang ang mukha ni Tandang Lorenzo habang nakatingin sa amin. Naghihintay lang din kami noon ni Ashley na magsalita para ipaliwanag sa amin ang lahat. Nainip pa ako ng mga sandaling yon dahil ilang minuto nang nakalilipas hindi pa rin siya nagsasalita. Magsalita na po kayo at sabihin niyo sa amin ang lahat ng gusto naming malaman. Kung mapapatay man niyo kami sa gabing ito, mas mabuti nang klaro sa amin ni Ashley ang lahat. Tama po si Kuya Atong. Mas mabuting alam namin ang dahilan kung bakit po niyo kami papaslangin. Ay siya, mukhang naiinip na rin naman kayong dalawa kaya sisimulan ko na ang pagpapaliwanag sa inyo. Una sa lahat, Atong, naalala mo pa naman siguro ang nangyari nung gabing nagkahiwalay tayo, hindi ba? Hindi ko pa makakalimutan yung Tandang Lorenzo. Nang gabing yon, inakala kong namatay na kayo dahil sa biglang pag-atake sa atin ng mga aswang. Pwes, ngayong nandito na ako sa harapan ninyo, ibig sabihin nun ay hindi ako namatay noon. May nangyaring hindi ko inaasahan. Nadakip ako ng mga aswang na sumugod sa atin dahil mas pinili kong patakasin ka at labanan silang lahat. Masaya naman ako noon dahil nagawa kitang iligtas sa kanila, lalo na't alam kong hindi pa sapat ang kakayahan mo noon para lumaban. Tama po kayo. Yun nga pong sabi niyo sa akin ng mga panahong yon. Ano po bang sumunod na nangyari sa inyo nang makalis na ako ron? Gaya ng sabi ko, nakipaglaban din ako sa mga aswang na yon.
Marami pa silang dumating at hindi ako nagpatalo sa kanila. Pero dahil nasukol nila ako, wala na rin akong nagawa ng mahuli nila ako. Kung nahuli ka po nila, bakit hindi ka nila pinaslang? Alam ng pinuno nila na isa akong albularyo at malakas din ako pagdating sa pakikipaglaban. Dahil doon, may inalok siya sa akin at yun ay mananatili akong buhay pero magiging kagaya nila ako. Hindi ako pumayag ng una pero nang sinabi nila na pati ikaw ay dadamay nila at papaslangin, hindi na ako nagdalawang isip pa at pumayag na ako. Alam mong bilang maestro mo, hindi ko gustong mapahamak ka. Tandang Lorenzo, yun lang ang nasambit ko ng mga oras na yun, Kabanong. Hindi ako makapaniwala na kahit na nasa kapahamakan na siya ng gabing yon, mas pinili pa rin niyang iligtas ako. Noon din, dahil sa sinabi niya, natanto ko kagad na isa na rin siyang aswang. Nagtaka pa ako kung bakit hindi ko naramdaman ang enerhiya niya bilang isang aswang. Hindi na ako nag-abalang magtanong pa. Sakto din naman na dumating si Mang Fernan noon. Aatake sana siya sa amin pero pinagsabihan niya si Tandang Lorenzo na huwag kaming sugurin at manatili sa tabi niya. Habang naghihintay ng hudyat, sinunod naman siya ng nilalang. Kumusta na ba ang anak mo, Fernan? Hindi po maayos ang lagay niya ngayon, Tandang Lorenzo. Marami po siyang natamong sugat at mukhang napuruan po siya ng babaeng yon. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa anak ko, papatay ko kayo! Kung ano man ang ginawa ko sa anak ninyo, yun din naman ang nararapat sa kanya. Huminahon na muna, Fernan. Hindi pa ito ang tamang oras para paslangin silang dalawa. Kinakausap ko sila tungkol sa mga bagay na nais nilang malaman bago sila mawala sa mundong ito. Sige po, Tandang Lorenzo. Huminahon nga si Mang Fernan at nanatiling nakatayo sa tabi ni Tandang Lorenzo. Nagpatuloy naman ang matandang lalaki sa pagpapaliwanag niya sa amin. Ayon pa sa kanya, nang maging isa na rin siyang aswang, naging mahirap para sa kanya ang buhay. Kung tama siya sa pasya, pero habang tumatagal siya sa pagiging ganoong nilalang, mas nagustuhan na rin niya, gayong nagkaroon din siya ng kakaibang kakayahan. Bukod sa kaalaman niya bilang isang albularyo, mas nagagamit na nga niya ngayon ang kapangyarihan niya bilang isang aswang. Kung ganon, hindi lang kayong dalawang posibleng makalaban namin sa gabing ito, Tandang Lorenzo. Marahil may mga kasama pa kayong papunta rito, no? Para kalabanin kami. Hindi po ba? Mali ka sa iniisip mong yan, iho. Sa katunayan, napaslang na ninyo kanina na kapatid mo ang iba pang mga kasamahan namin. Tama, may mga nakalaban nga kami kanina. Ano ba talagang dahilan bakit yung ginagawa to? Kung nagagalit kayo dahil napapaslang namin ang mga kasamahan ninyo, ginagawa lang naman namin protektahan ng mga inosenteng tao. Hindi yun ang dahilan bakit nangyayari ang lahat ng ito. May malalim na rason at alam kong magugulat at magagalit kayo sa akin. Nagtaka ako dahil sa sinabi ni Tandang Lorenzo. Nagwika naman siya na nagawa niyang paslangin ang mga aswang na naging dahilan bakit naging halimaw rin siya. Umamin din siya na siya ang pinuno ng mga aswang na nambibiktima sa mga baryo. Pero hindi niya pa sinasabi ang dahilan kung bakit kinakalaban nila kami at gustong paslangin. Napaisip pa ako na baka gusto niya akong gantihan ng matandang lalaki. Gayong dahil sa paglilitas niya sa akin ay naging iba ang katauhan niya. Inaamin kong nagalit din ako sa sarili ko dahil iniligtas kita doon sa mga aswang. Kaya ako naging ganito ngayon. Ginagawa ko ito para hindi paghigantihan ka. Kung hindi, sigiling ka sa mga tulong na ginawa ko sa iyo. Ano bang ibig niyong sabihin, Tandang Lorenzo? Sapat na ang naging sakripisyo ko doon sa inyo para mabuhay ka ng matagal. Maging isang magaling at malakas na albularyo dahil na rin sa pagtuturo ko sa inyo noon. Sa ngayon, naisip kong pagbayarin ka sa mga bagay na iyon, Atong. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tandang Lorenzo ng mga oras na yon. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko hinihinging isakripisyo niya ang sarili niya para sa akin, gayong ginusto ko rin namang lumaban ng gabing yun. Ipinagpasalamat ko pa ang pagtuturo niya sa akin sa panggagamot at pakikipaglaban.
Pero hindi niya dapat ako singilin, gayong siya rin naman ang may gustong ituro sa akin ng kaalaman niya. Nangako rin naman siya sa ama namin noon ni Ashley nang nabubuhay pa si tatay na tutulungan akong maging isang albularyo. Wala pong utang sa inyo si Kuya Atong na dapat bayaran. Kayo po mismo ang nagpasya na gawin ang lahat ng yon, Tandang Lorenzo. Hindi na mahalaga ang bagay na yon. Gusto kong singilin siya ngayon sa lahat ng naging tulong ko sa kanya. Simple lang naman ang hihingin ko sa inyo, Atong. Ano naman po yun, Tandang Lorenzo? Sa iyo ko na ipasa ang halos lahat ng nalalaman ko. Kaya nababagay ka sa ritual na gagawin ko para mas palakasin ang sarili ko, Atong. Ang dugo, puso at atay ng isang gaya mo ang kailangan ko para ialay sa pinakamataas na ritual na gagawin ko para magkaroon ng kapangyarihang higit pa sa inaasahan ko. Alam kong naging ganit na noon sa kapangyarihan na itim si Tandang Lorenzo base sa mga sinabi niya. Napakuyom na lang ako ng palad ko dahil malaki ang pinagbago ng dating maestro na nakilala ko bilang isang mabuting tao. Hindi na rin ako nakatiis pa noon at sinabi ko na rin sa kanya ang nangyari sa akin ng gabing yon. Kung inaakala niyong naging madali sa akin ang lahat ng gabing yon, pues nagkakamali po kayo. Nahuli ako ng aswang na humabol sa akin at balak na gamitin laban sa inyo. Pero hindi ako pumayag dahil ayoko mapahamak din kayo. Ginamit ko lang ang pinakamataas na aral na itinuro niyo sa akin para makatakas sa kanila. Kaya nababagay ka para sa magiging ritual ko. Dahil ang nakakagawa lang ng ganong bagay ay ang albularyong may malakas at malalim na kaalaman sa aral sa kanan. Paniguradong kapag tumagal pa, may posibilidad na maging isa kang dibino sa hinaharap. Baka sa mukha ni Tandang Lorenzo ang saya matapos niyang sabihin yon. Dahil hindi ko inaasahan na ang lahat pa ng pagtulong niya sa akin na ayon sa kanya noon ay kusa. Buhay ko pala ang kapalit ng mga sandaling yon. Napatingin ako kay Mang Fernan at napapangisi ang aswang. Kaya pala humingi ng tulong sa amin ng anak ninyo, Mang Fernan, para mapalapit kami sa inyo. Kaya wala rin kayo napapaslang ng mga aswang kanina dahil kasamaan pala ninyo sila. Tama ka. Hindi naman kasi totoong labanang yun Isa lang yung palabas para mahulog kayo sa patibong namin sa inyo. Naalala niyo ba yung gabing may nakita kayong bangkay, ha? Hindi mawala sa isip namin yon. Huwag niyong sabihin nandun kayo ng gabing yon at minamatyagan niyo kami ni Kuya Atong. Tama ka sa iniisip mo, Iha. Kami ni Dan ang pumaslang sa taong yon. Nandun din kami at pinapanood kayong dalawa. Hindi nga lang ninyo kami maramdaman dahil na rin sa ritual na ginagamit namin para itago ang aming enerhiya. Napakuyom ako ng palad ko noon, Kabanong. Nagpatuloy pa si Mang Fernan sa pagsasalita niya at napag-alaman namin mula sa kanya na simula ng gabing yon, minamatyagan na nila kami ni Dan. Alam nilang kami ang pumaslang sa mga kasamahan nila, kaya tinitimbrihan nila ang mga kauri nila kapag rumoronda kami sa mga baryo, kaya wala kaming nakakaengkwentro ng mga aswang. Dagdag pa roon, pinapahanap kami ni Tandang Lorenzo sa kanya, kaya nang matuntun nila kami, binalak na nilang paslangin kami ng gabing yon. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo mga ginawa niyo sa mga inosenteng tao at maging sa amin ang kapatid ko. Tandang Lorenzo, alam ko minsan na kitang naging maestro, pero hindi ibig sabihin nun, ibibigay ko na kung ano man ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Buo na rin naman ang pasya kong labanan at maslangin ka, Atong. Ikaw ang susi para magkaroon ako ng mas malakas na kapangyarihan. Magkamatayan man, sisiguraduhin kong hindi po kayo magtatagumpay. Isinumpa ko yon, kaya napatawa na lang ng malakas sa matandang lalaki. Noon din, sinabi niya sa akin na pahihirapan din kami ni Mang Fernan sa labanan dahil gaya ko, siya rin ang nagturo sa mag-ama kung paano makipaglaban. Dagdag pa roon, may alam din sa mga orasyon ng mag-ama. Nalaman namin na dati rin silang mga karaniwang tao na piniling maging aswang para sa kakaibang kapangyarihan. Kuya, kung totoo pong sinasabi nila, kailangan po natin maging maingat sa pakikipaglaban sa kanila. Tama ka, Ashley. Pero huwag mong pipilitin ang gusto ang sarili mo, ha? Kapag hindi mo na kaya, ako nang bahalang tumapos sa kanila. Ngayong nasabi ko na sa inyo ang lahat, sa pagkakataong ito'y pwede na nating ituloy ang naudlot na labanan. Binigyan ko na kayo ng mahabang oras,
Kaya panahon na para tapusin ang laban na ito. Ako na muna ang bahala sa kanila, Tandang Lorenzo. Panoorin na lang po ninyo kung paano ko sila papaslangin. Sige, Fernan. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Tumango lang si Mang Fernan bilang tugon kay Tandang Lorenzo. Nanatili naman sa kinatatayuan niya ang matanda habang ang lalaki naman ay naghahanda ng umatake sa amin. Dahil doon, inihanda na lang din namin ni Ashley ang mga sarili namin. Napahawak na ako ng maigpit sa ita ko. Ilang sandali pang nakalipas, hindi na nagsayang pa ng oras at mabilis na kaming sinugod ng kapatid ko. Binigyan na ako ng isa pang pagkakataon para makaharap kayong dalawa at mapaslang. Hindi ko na yung palalampasin pa. Kung nagawa naming tumakas sa inyo kanina, pwes sa pagkakataong ito, hindi na namin gagawin yon. Haharapin namin kayong dalawa ni Tandang Lorenzo hanggang kamatayan. Kung ganon, wag na natin patagalin ang laban. Uunahin kitang babae ka bilang pagiganti sa anak ko. Hindi na kami umatras pa noon ni Ashley nang sunod-sunod kaming atakihin ni Mang Fernan. Hindi muna kami gumanti, sa halip ay todo pag-iwas lang kami sa kanya. Hindi rin kami nagpadalos-dalos noon ni Ashley sa naging pagkilos naming dalawa. Nainis naman si Mang Fernan dahil sa ginagawa namin ng kapatid ko, kaya naririnig naming napapamura siya. Napatras din siya at galit na nagwika. Kung ganyan lang din naman ang pamamaraan nyo sa pakikipaglaban, ay walang mangyayari sa atin dito. Bakit hindi nyo na lang kami hayaang magtagumpay sa balak namin sa inyo? Matino pang pag-iisip namin ng kapatid ko. Kung naiinis ka dahil sa pag-iwas namin sa bawat pag-atake mo, bakit hindi mo na lang kasi mas galingan pa? Kahit alam kong dehado na kayo ng kapatid mo, hindi pa rin nababawasan niyang kaangasan mo. Oras na mapaslang ko ang kapatid mo, baka sakaling mawala yan. Napangisin na lang ako noon dahil hindi na may tatago pa ni Mang Fernan ang inis niya. Pinagsabihan pa niya kami ni Ashley dahil hinahamon naman siyang mas galingan niya. Pagbibigyan niya kaming dalawa. Muli niya kaming sinugod noon. Sumenyas naman ako sa kapatid ko at sa halip na umatras kaming dalawa ni Ashley, nagpasya na kaming harapin ang labanang yon. Napangisip pa siya at nagwika na mas mapapadali para sa kanya na paslangin kami ng kapatid ko. Hinayaan lang namin siya at mas piniling ituon ang atensyon namin sa laban at kung paano namin siya matatalo. Ashley, tayo na! Sa pagkakataong to, hindi na tayo aatras o iiwas pa. Ipakita natin sa aswang na yan kung ano ang kaya nating gawin. Sige, Kuya Atong. Umanda kayo! Tapos na kayo sa akin! Sinunggaban kami ni Mang Fernan kaya sinalubong namin siya. Sabay kami ni Ashley sa pagtaga sa kanya. Dahil magkabila ang direksyon kami, hindi na nakaiwas pa sa amin ang lalaking aswang. Parehong bumaon sa tagiliran niya ang mga itak na hawak namin. Sa pagkakataong yon, at dahil alam kong posibleng nanghihina na siya at hindi na makakagawa pa ng orasyon, umusal ako ng dasal na alam kong para hindi na siya makagalaw pa. Hinugot namin ang mga itak sa tagiliran niya. Hinayaan naman ako ng kapatid ko na paslangin si Mang Fernan. Hindi na ako nagdalawang isip at buong lakas ko siyang tinaga sa kanyang leeg na naging dahilan para matumba siya ng walang buhay. Nagkamali kayo ng mga taong minaliit niyo, Mang Fernan. Ngayon, Tandang Lorenzo, kung gusto pa ninyo kaming labanan, huwag na po nating aksayin ng oras. Tapusin na po kagad natin to. Tama nga si Fernan. Kahit na anong sitwasyon, hindi nawawala ang pagiging maangas mo, Atong. Sige, hindi ko rin naman gustong humaba pa ang laban sa pagitan natin, kaya pagbibigyan kita. Tatapusin kagad natin ito. Pagkatapos sabihin ni Tandang Lorenzo yon, mabilis niya kaming sinugod. Una niyang pinuntirya ang kapatid ko na noon ay malakas niyang sinuntok sa tiyan kung saan naroroon ang sugat ni Ashley. Napahiyaw na malakas ang kapatid ko dahil sa ginawa niya. Hindi naman ako nagdalawang isip na tagain ang likuran ni Tandang Lorenzo. Napahiyaw din siya nang bumao ng itak na hawak ko. Mabilis ko rin siyang sinakyan at sinakal na malakas. Binitiwan niya si Ashley at itinuon niya ang pansin sa akin. Ibinalibag niya ako kaya nabuwal ako sa lupa. Sumugod agad siya sa akin pero bago pa man siya nakalapit, nagawa ko siyang sipain ng malakas dahilan para tumilapon siya. Kailangan kong puntahan si Ashley. Hindi pwede mapahamak ng tuluyan ng kapatid ko.
Kuya! Nang makalapit ako kay Ashley, agad ko siyang tinulungan. Pero nang makita kong papalapit sa amin si Tandang Lorenzo, mas pinili kong iwan muna siya. Kinuha ko na lang ang itak niya at sinalubong ang matandang lalaki na noon ay nasa anyong aswang na. Dalawa na ang hawak kong itak ng mga oras na yon, kaya mas lumakas ang loob kong labanan siya. Ako ang magtatagumpay sa ating dalawa. Ngayon pinagsisisihan ko na tinuruan pa kita sa mga bagay na alam ko. Kaya para walang sagabal sa akin, papatayin kita. Hindi mo na mababawi pa kung ano man ang naituro mo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ginagamit ko rin naman yun sa tama at gagamitin ko rin yun para tapusin kayo. Matapos kong sabihin yon, umusal ako ng dasal na alam kong makakatulong sa akin para mabilis na matalo si Tandang Lorenzo. Kinontra naman niya yon pero hindi ako sumuko kaagad. Kahit alam kong may mga posibilidad na maubos ang lakas ko dahil sa gagawin ko, hindi na ako nag-alangan pa. Hindi rin nagpatalo si Tandang Lorenzo noon pero dahil mas mahina na ang katawan niya sa akin, mas mabilis siyang mawala ng lakas. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tapusin siya. At dahil hindi na rin siya makagalaw noon, wala na siyang nagawa pa kung hindi hintayin na tumama sa liig niya ang mga itak na hawak ko. Hindi ko akalain dahil sa pundasyon at paghihina ng katawan lang ang dahilan kung bakit matatalo mo ko, Atong. Hindi po sa lalim ng alam ng aral, mababase ang pagkapanalo. Tandang Lorenzo, minsan kasi, kailangan lang din po ang tiwala sa sarili at katapangan para matalo ang isang malakas na kalaban. Yun ang meron ako na wala sa inyo, kaya ako kayo matatalo. Nagkamali ako dahil inisip kong naging mahina ka simula nang magkahiwalay tayo. Pero mukhang mas nilinang mo pa pala ang kakayahan mo. Marami po akong dapat na matutunan at aminado ko ron. Pero ngayon, swerte ko na lang dahil mas umayo ng tadhana sa akin na matalo ko kayo. Itinaas ko na ang isang kamay ko noon para muling tagain si Tandang Lorenzo. Napapapikit naman siya at parang tanggap na rin niya ang kahihinatnan niya. Pero dahil na rin may respeto pa rin ako sa kanya bilang dati kong tagapagturo, hindi ko siya tinuluyan. Nagtaka naman siya dahil hindi ko itinuloy ang pagpaslang sa kanya, kaya nang magmulat siya, napawika siya. Bakit hindi mo ko tinuluyan? Yun po ay dahil naging tagapagturo ko po kayo noon. Marahil utang na loob ko rin talaga sa inyo ang pagkakaroon ko ng kaalaman sa pakikipaglaban at panggagamot. Ituring na lang po ninyo itong kabayaran sa lahat ng naitulong niyo sa akin. Patas na po tayo. Pero may bagay lang sana akong gagawin sa inyo na alam kong hindi ko rin pagsisisihan hanggang sa nabubuhay ako. Nagtaka si Tandang Lorenzo kung anong ibig kong sabihin. Wala na siyang nagawa ng simulang kong iusa ng isang pinakamalakas na orasyon na magpapawalang bisa sa kanyang kakayahan bilang isang dating albularyo. Maging ang mga kaalaman niya sa aral sa kaliwa, hindi rin magagamit pa. Isa na lang siyang mahina at karaniwang aswang noon na kahit ang baguhang albularyo o manunugis ay kaya siyang talunin. hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa ginawa mo sa akin. Pero isa lang ang masasabi ko ngayon, Atong. Yun ay ang pangakong kailanman ay hindi na magpapakita at manggagambala sa inyo. Mabuti naman po. Sa susunod na makakalaban ko pa kayo, hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan kayo. Isa pa po pala, Tandang Lorenzo. Isama niyo ang anak ni Mang Fernan. Kahit kailan, huwag niyong piliing magkrusulit ang landas natin. Napatango na lang si Tandang Lorenzo. Kahit nanghihina pa, mabilis siyang umalis sa tinanap ang anak ni Mang Fernan. Nang makita niya ito, nagpaalam pa siya sa akin at sa huling pagkakataon, humingi siya ng tawad. Nang wala na sila, inasikaso ko naman ang kapatid ko. Inalalayan ko siya. Sinunog namin ang bangkay ni Mang Fernan at saka namin nilisan ang lugar na yon. Umuwi kami sa bahay at agad kong ginamot si Ashley. Simula noon, Kabanong, wala nang napapabalitang pambibiktima ng mga aswang. Naging tahimik ang baryo. Nagpatuloy ang buhay namin ni Ashley. Sa kasalukuyan, may pamilya na ang kapatid ko at masaya na siya.
mas pinili ko namang magpatuloy sa pagiging albularyo. Madalas pa naming napagkukwentuhan ng tungkol dito, lalo na at natalo ang mga aswang na yon ng isang maangas na albularyo. Wakas,